Manalangin tayo. Makalangit na Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito dahil ikaw pa rin ang dakilang ako nga, hindi ako noon o sa hinaharap. Ikaw ay pangkasalukuyan, aming Diyos. At ikay, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na di nagbabago. Amin kang pinasasalamatan dahil nagkaroon kami ng pribilehiyong ito na malaman ito, na inihayag sa amin ng Espiritu Santo. At kami ngayon nasilyuhan na sa kaharian ng Diyos, kasama niya, sa pamamagitan ng tanda na iniwan niya para sa amin. Kami ngay lubos na nagpapasalamat dahil dito. Iyo pong pagpalain kami sa gabing ito, habang kami naghihintay po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kami dumadalangin. Amen. Maaari na kayong maupo. Akin lang sigurong ililipat ang ilang mga panyo rito sa tabi rito para tayo ngay mananalangin para sa mga may sakit sa nalalabing mga gabi kung loloobin ng Panginoon. Gagawin natin yan. Yun nga lang, nabanggit ko kay Billy kanina na medyo nahuli siya ng dating ngayong gabi at dito ulit siya nakapagbigay ng mga prayer card. Pero gayon pa man, naisip namin pwede naman sigurong gawin na lang namin yan maya-maya habang nagtatawag marahil ako sa altar o parang ganun para magawa natin. Ngayon, mabuti po ba ang pakiramdam ng bawat isa? Mabuti naman. Lubos akong nagagalak na marinig yan. Ngayon, sa palagay ko'y naipabatid na rito na sa umaga na ang agahan ng mga businessmen. Sa palagay ko'y kanila na itong naipabatid na nila ang oras at ang iba pa. Ngayon, tayo po'y maging laging handa sa kung anuman ang ipagawa sa atin ng Panginoon. Batid natin na ang gabing ito'y gabi na maaari ng maganap ang maaring maganap. Kaya nagnanais tayo na maging handa para doon at magtumuling dumako sa mensahe. Kaya bukas ay abala po tayo niyan. At sa linggo, pagdating ng umaga ng linggo, sa palagay ko'y ako ang mangungusap dito pagkatapos ng Sunday School. Linggo po yan ng umaga at linggo rin ng gabi. Kaya kayo iniimbitahan sa lahat ng mga pagtitipong ito. Pero kung, ayan nga, kung may nakaatang na tungkulin kayo sa ibang dako na dapat ay nandun kayo, bueno, ayaw din naman naming wala kayo roon. Ikakasal din ako, bukas makalawa. Siguro'y bukas na yon o sa susunod na araw, linggo ng umaga. Oo, may ikakasal akong magkasintahan mula sa tabernakulo ko. At kaya naman inaasahan din naming matunghayan din yun. At ngayon ay ipanalangin niyo kami habang sinisikap natin na basahin ang ilang bahagi ng salita ng Diyos sa mga oras na ito ngayon at makadako na agad sa mensahe mismo. Hiniling nila sa akin na magpunta rito ng maaga dahil marami sa mga nagsidalo ang nakatayo. At kaya naman, babasa tayo mula sa Isayas, sa 7 kabanata. Nais kong basahin, simula sa 10 talata. At ang Panginoon ay nagsalita uli kay Akas na nagsasabi, humingi ka sa ganang iyo ng tanda na mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka maging sa mga kalaliman o sa mga kaitaasan sa itaas. At sinabi ni Akas, hindi ako hihingi, itutuksohin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dinggin ninyo, o sangbahayan ni David, malit na bagay ba sa inyo ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ng aking Diyos? Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel. Kung bibigyan ko ng pamagat ang paksang ito sa gabing ito, na ipangungusap ko sa ilang sandali, base rito sa ilang mga tala na nailista ko rito kaninang hapon, nais ko pong ipangusap itong talakay ng paksang ito, ang super na tanda. Alam niyo ba, ang panahon ngayon ay super na panahon. Lahat ay super. At sa tuwing makakakita tayo ng sangasangang kidlat sa langit sa maulap na gabi, ipinahihiwatig nun sa atin ng may katiyakan na may liwanag ding lumilitaw sa dilim. Alam natin yan. Alam ng Diyos ang wakas mula pasimula. Kaya ibig sabihin nun, magagawa niyang planuhin ang lahat na kumilos ng sadyang naayon para sa ikaluluwalhati niya. At binibigyan tayo nito ng tapang na malaman natin na kahit anuman yan na dumating o lumipas, ang Diyos ang gumagawa nitong lahat. Ang tiktak ng orasan ay saktong-sakto sa panahon nito. Minsan, naiinip tayo, nababalisa, nag-aapura tayo. Inisip natin, dapat na natin magawa ito o magawa iyon. Pero tandaan nyo, ang orasan ng Diyos ay laging eksakto sa panahon nito. Lahat ng mga bagay ay sadyang nakaayon dito. Ang lahat nga'y dapat kumilos ayon sa kanyang dakilang kaalaman, kanyang paunang kaalaman, dahil sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay may kakayahan siyang magtalaga na ng una, hindi nga sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan.
bagkus sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Di nagtatalaga ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan. Ayaw nga niyang may mapupunta sa kapahamakan. Subalit sa kanyang paunang kaalaman, ay nababatid niya kung sino-sino ang mga tatanggap at kung sino-sino ang di tatanggap. Sa makatuwid, ay nagagawa niyang pakilusin ang lahat ng mga bagay ayon sa kanyang malaking orasan na unti-unti nang tumitiktak dahil may kakayahan siyang paunang sabihin ng wakas mula sa pasimula. At kaya naman, alam nga niya na mabubuhay tayo sa panahong ito. Alam niya na ito ang panahon natin. May mga plano siya para sa panahong ito. May mga plano siya para sa bawat panahon. At kahit kailan ay di nabibigo ang plano niya. Lagi siyang eksakto sa oras. At ang naturang panahong ito ang tinatawag nating super na kapanahunan. Lahat ng makikita mo sa panahon ngayon ay sa malamang ay super o di yan uubra. Kung yung taglay-taglay mo ay di super, dahil ito na ang super na kapanahunan. Lumipas na ang panahon ng ilan at lumipas na sila. Ngayon ay narito na sila sa super na kapanahunan. Itong lahat ng nakikita natin. Hindi ka na nga makakapunta sa may tindahan sa kanto at makakakita pa doon ng malaking bloke ng keso na nakapatong doon, di tulad ng araw, at napaglipasan na nga yung mga tinda-tindahan sa kanto dahil kung gusto mong makakuha ng masarap na pagkain, pupunta nga ang lahat sa primera klase de aircon na pamilihan ng tawag ay supermarket. Doon na nga pumupunta ang tao kahit mas malaki ang ibinabayad nila para sa pagkain nila. Sa supermarket na nga sila pumupunta. Ganun nga. Dahil siya nga naman super. Kita nyo? Gusto ng lahat ang super. At ngayon, di ka na pwedeng magdala ng ordinaryong kotse. Makakaladkad yung lumang T-model dito sa lansangan ngayon. May supercar na sila ngayon. Super ang pagkakagawa ng Ford sa mga sasakyan nila. Super din ang pagkakagawa ng Chevy sa mga sasakyan nila. Ang iba pa, kung maasa silang makasabay sa karera, kinakailangang super din ang gawa nila. Ang lahat nga'y super, super, super. Lumipas na ang panahon. Nandito na tayo sa panahon ng pagsasahimpapawid. Noong una, may propel plane sila. Tapos, malalaman mo na lang, nakaimbento na sila ng jet. At ngayon, may super jet na sila. Kita nyo? Kinakailangan ngang super. Kasi kung hindi, abay di na yun napapanahon. Lahat ng bagay sa panahong ito ay dapat nga'y super. Noong araw, ay may mga lumang highway tayo na doon tayo dati dumadaan. Ngayon, may mga super highway na tayo. Dapat 4 o 5 linya papunta sa isang ruta at 4 o 5 linya papunta naman sa kabila. O makakaladkad ka, kita nyo? Dapat may ganun ka. Dahil ito na ang super na kapanahunan. Super na panahon. Lahat ay nasa super na. Niisip nga rin natin na may mga super na tao tayo. O may ilang tao na iniisip nilang super sila. At sinisikap nilang gano'n ang ikilos nila. Ayun nga, super na lahi. Isang lahi na gustong mangibabaw sa iba. Super na mga kaiglesia,han. Super na mga denominasyon. Lahat ay puro super na lang. Kung hindi super, bueno, di nauubra. Iniisip ko nga na maging ang mga kababaihan ay super na manamit. Modernong panahon na kasi. Yung mga makalumang sapatos na gawa sa katad, mabibili mo yun ng halos $3 lang bawat pares. Tapos, yung pinakamahusay na pares nun, mas marami pang katad kamo kaysa doon sa sandusin ng pares nila ngayon, na $25 ang ibabayad mo kada isang pares. Pero ginawa na kasi nilang super yun, alam nyo. Ganitong kataas yung takong. Tapos, labas ang mga daliri sa paa, pero super naman. Kita nyo, yun kasi ang uso. Kailangan nga rin, super ka rin sa paglakad mo doon. Kita nyo? Ganun nga. Lahat nga'y naging kahibangan na para sa akin. Kita nyo? Pero ito nga'y super na kapanahonan na kasi. Isang super na panahon. Lahat ng mga tandang ito ay marka ng espiritual na kadiliman. Lahat ng mga ito na nakikita nating nangyayari na puro super, 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 kung alam lang natin sana. Lagi na lang tayong nagmamadali. Dapat makarating agad tayo doon. At ano kaya ang dapat nating gawin doon pagdating natin doon? Nung araw, lumalakad lang tayo galing sa trabaho. Lumalakad lang noon ang mga bata papuntang eskwelahan. Pero ngayon, may bus nang sumusundo sa mismong pinto nila at kukunin lang sila at dadalhin sila papasok ng eskwela at pauwi galing eskwela. At tapos, $250 million ang ginugugol para sa silid laruan para makapag-ehersisyo naman sila kahit konti o mamamatay sila. Bueno, noon nakakapag-ehersisyo na ang mga bata sa paglalakad pa lang sa eskwelahan. Super na kapanahunan na talaga. Ngayon, hindi ba't ganun na talaga? Maging ang mga kaiglesiyahan ay may ganun na rin sila. Wala na silang sapat na pagkilos sa kanila. Kaya nagpapatayo sila nitong silid na doon ay palaro-laro silang lahat sa loob at lulundag-lundag taas baba. Nung araw, ang espiritu ang mismong kumikilos sa kanila para gawin nila yon. Pero ngayon,
Kinakailangan nilang manggaling sa loob nun. Yun kasi ang super na panahon nila. Kita nyo? Papunta na lahat sa espiritual na kadiliman sa dakilang panahon na ito na ating kinabubuhayan. Alam nyo, ang kanyang bayan, ang bayan ng Diyos sa Biblia, sila nga'y laging binabalaan ng Diyos na magmatsyag sa mga tanda ng panahon. Si Jesus, nung nandito pa siya noon sa lupa, sinabi niya sa mga Pariseo nung panahon niya, sabi niya, "Kayong mga bulag na Pariseo," sabi, "lumalabas kayo sa gabi't tumitingin at nakikitang ang langit ay maaliwalas at mapula." Sabi, "Bukas, sasabihin ninyo, magiging maliwalas ang araw." Tapos sabi niya, "Pagkatapos lalabas kayo at kung makulimlim nga, na tila ba nagngangalit, ayan nga, bukas ay uunos." Sabi niya, "Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng mga langit, datapwat ang tanda ng panahon, ay di man lang ninyo nakikilala." Sabi, "Kung nakilala ninyo lang sana ako, ay nakilala sana ninyo ang aking araw. Kung kilala ninyo si Moises," sabi niya, "ay nakilala ninyo sana ako. Sapagkat sumulat si Moises patungkol sa akin." Ang dapat nga sana, gaya ng sinasabi ko, ay makilala nila na yung kasulatan na dapat matupad sa panahon na yun ay natutupad na pala. At ang kaso, ay di nila yun nalaman. Ang mga mata nila ay labis kasing nakatuon sa mga tradisyon nila at mga bagay-bagay na di tuloy nila nakita ang aktual na kasulatan na nahayag na pala sa mismong harapan nila. Mayahalin tulad ko nga ang kapanahon ng ito ngayon sa panahong yun. Nahayat kahit sa mismong mga may inam na tao minsan ngay, di ko silang makita ito. Lalayuan lang nila at kung sa totoo lang aayaw na ako kung di ko lang alam na sinabi ni Jesus ang gagawin niya sa bagay na yun na walang makalalapit, maliban ng aking Ama ang sa kanya'y magdala, at ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit. Hindi nila talaga ito makikita. Sinabi niya, ganap ngang nangusap si Isaias tungkol sa inyo nang sabi, "Kayo'y may mga mata at hindi nangakikita, may mga tenga at di naman nangakaririnig. Kalunos-lunos tingnan." Pero ganun nga sila. At ngayon nakikita natin na sadyang ganun na ganun din ang pag-iral nito sa panahon ngayon. Kung kailan batid nating nabubuhay na tayo sa oras na pinalilibutan na ng masalimuot na kadiliman ng sanlibutan at ang mga tao. At nalaman natin na sa lahat ng modernong natamo, ng super na kapanahunan na ito at mga bagay-bagay sa kinabubuhayan natin, ay tanda nga ang mga ito ng masalimuot na kadiliman sa espiritual na dako. Nasa kapanahunan tayo ng Laodicea, kung saan ang mga tao ay malahininga. Marahil nagsisipunta sila ng simbahan at ginagawa naman yan ng mga tao at mukha namang may gana silang magsipunta ng simbahan. Pero ang magkaroon ng pagkaalam patungkol sa espiritu, ang oras na kinabubuhayan nila, ang ilan ngay sa kanila ay bulag na maituturing sa mga bagay na ito. Kahit ano pang gawin ng Diyos at gaano pang patunayan ito ng husto ng kanyang salita, kaya't di pa rin nila ito makita-kita. Iniisip ko ngang hindi ba't katulad ito doon sa sinabi niya? Meron tayong mga mata, ngunit hindi tayo makakita. Dapat nating igala ang ating paningin sa paligid at makita na itong lahat ng mga bagay na ito na nagaganap ay tanda na malapit na ang wakas. Dahil ang mga bagay na ito ang naihula na nung una na magaganap sa panahong yon. Nais kong pansinin niyo ang di nagbabagong kontinuidad ng salita ng Diyos at ng mga gawa niya. Kita niyo? Ni minsan ay di siya nagbabago ng kanyang programa. Di siya nagbabago ng kanyang pagkilos. Sadyang ganap lagi ang kasulatan ay may ganap na pagkakasundo-sundo. Ang lahat ng gawin ng Diyos ay may pagkakasundo sa kung ano ng mga ginawa niya noon. Kita niyo? At kung anong ginawa niya nung una, ay gagawin niya sa ikalawang pagkakataon ng pareho. At para patunayan sa inyo, nagtakda siya ng mga batas sa lupa. At noon pa may binibigyan na niya ang kanyang bayan ng isang tanda bago maganap ang isang kaganapan. Ngayon sa tuwina nga'y yan ang ginagawa niya. At lagi niyang gagawin yun sa tuwina dahil siya ang di nagbabagong Diyos. Ako ang Diyos, sabi niya. Ako'y hindi nagbabago. Kung ano ang pamamaraan ng pagsasaayos niya ng programa niya doon sa pasimula, ay gayon din ito sa bawat kapanahunan. Di niya yun binabago. Noong itakda niya ang mundo na uminog sa batayan ng 24 na oras, marahil may daylight saving times na pag-ooras tayo at lahat na ng iba't ibang pag-ooras, pero di nun mababago ang ikot ng mundo. Kinukumpleto ng mundo ang isang buong ikot niya kada 24 na oras na pag-ikot. Di nababago ang mga panahon. Ang Diyos nga'y may tagsibol, tag-araw, taglamig, na saktong ganun na ganun lagi sa kung ano yung mayroon noon. Ganun kasi ang pamamaraan niya doon sa una noon.
Kaya ganun din ang pamamaraan niya sa tuwina. Ang pagkakasundo-sundo ng kanyang mga batas at ng kanyang salita at ng kanyang mga gawa, sadyangang ang lahat ay ganap na naglalakip-lakip sa isa't isa. Sa makatuwid, kung makatatanaw tayo sa kung ano yung naroon noon, ay malalaman natin kung ano ang sa kasalukuyan at kung ano ang sa hinaharap. May babatay mo ang pag-iisip mo sa bagay na yan, dahil sinasabi ng kasulatan, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Mapapansin nga natin, bago dumating ang tagsibol, masdan niyo ang ilan sa kanyang mga batas. Pagka nakikita na ninyo ang mga punong kahoy na umuusbong na ang mga dahon, sabi niya, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Ang tagsibol ay isang tanda ng pagsisimulang pagdating ng tag-araw. Yan ang batas. Ganun lagi ang pag-iral nito. Di pwede yung wala kayong tag-araw, at tapos pagsapit ng taglamig, magsisilaglagan yung mga dahon. Di ganun. Pinakailangang may mga dahon muna kayo. Dahil yon ang pagsisimula doon sa kanyang mga batas ng kalikasan na dapat may tagsibol muna na darating. Di yun nabibigo. Kapag nakikita nyo na ang mga punong kahoy na nananariwa na sa palibot ng balat noon at yung mga maliliit na dahon noon ay unti-unti nang umuusbong, ay alam nyo nga na tanda na yan na narito na ang tagsibol. Paparating na. Kapag nakikita nyo ang taglagas para sa taon na yon bago pa man tayo magkaroon ng niebe o anuman, at yung mga dahon ay nagsisilaglagan na sa mga puno, sasabihin nyo nga, bueno, malapit na ang taglagas. Paano nyo yun nalaman? Dahil nga nagsisilaglagan na ang mga dahon. Ang kalikasan ay naghahanda na para doon. Pareho yun taon-taon. Binigyan din niya tayo ng tanda sa pagbabago-bago ng panahon. Marahil lalabas ka at magmamatsyag ka, kagaya nung sinabi niya. Nakikita ninyong mapula at makulimlimang langit bukas ay uunos. At di niya yan binabago. Lagi siyang nagbababala sa atin. Malalanghap mo, mararamdaman mo ang hangin na nagsisimula mo ng maging mahalumigmig ng maaga-aga bago ang bagyo, at masdan nyo nga ang kalikasan na kumikilos ng may buong paglalakip doon. Isa yung tanda. Gaya ng malimit kong sabihin, kung walang Biblia, batid ko pa rin may Diyos sa pagmasid ko pa lang sa kalikasan sa pagkilos nito. Ito kasing mga batas niya. Lahat ng iyon ay may pagkakasundo-sundo sa isa't isa. Ang salita niya ay mayroong kontinuidad. Hindi ito pwedeng mabigo. Ang mga tanda niya ay may pagkakasundo-sundo sa panahon. Ang mga tanda ay nandun mismo sa Biblia. Ang mga tanday nandun mismo sa buwan. Ang mga tanday nandun mismo sa langit. Ang mga tanday nandun mismo sa lupa. Ang mga tanday nandun mismo sa iglesia. At maaari nga nating ilibot ang ating mga paningin sa iglesia ngayon at makikita nating hinug na talaga ang tanda para sa kanyang pagdating. Halimbawa, itong paraan ng pagkilos nito sa kalikasan. Doon sa hilagang kagubatan na pinupuntahan ko, kung saan ako nangangaso, bago pa man kami datnan ng lamig ng panahon, yung mga maliliit na itik ay nagsisilikas sila mula Louisiana. Paparoon sila sa ilag at magsisigawan ng mga pugad doon at pipisain nila yung mga sisiw nila. Sa kauntit unang pag-ihip pa lang ng malamig na hangin doon sa ibabaw ng mga burol doon, kapag binabalot na ng niebe yung ituktok ng mga kabundukan, nariyat yung maliliit na mga itik na sa dakong yun pinalaki, kaya't sila'y di pa nakakapunta kahit kailan sa dako ng lawa. Mangyari ngang magsisilipad sila pabalik diretso sa Louisiana sa abot ng makakayan nila. Yan ang kalikasan, kita nyo? Mga batas ng kalikasan. Ginagawa nila yun taon-taon. At mangyari ring malalaman mo na lang dito sa bandang ibaba sa Louisiana, kapag yung mainit na araw ay nagsisimula ng bumuhos dito sa Louisiana, masdan nyo nga silang lahat na nagkakatipon-tipon, sama-sama uling magdadagsaan, at lilipad muli pabalik doon sa kabundukan. Masdan nyo nga itong mga gansa rito sa Texas, kung saan marami sa kanila ang pumupunta. Naranasan ko na yung may isang beses na kailangan naming ihinto ang kotse sa daan. Di nga nila alintana ang sinuman. Ang iniisip nila'y makarating sila. May nagaganap silang revival. Lahat sila'y magtitipon-tipon. Di ka pa nakakarinig ng ganung katinding ingay. Grabe pa sa pagkakaingay ng mga Pentecostal kapag nakakatipon-tipon sila. Kita nyo? Ano yun? Batas yun ng kalikasan. Kita nyo? Sila, taon-taon nagkakatipon sila. Tapos magsisilipad na at sila'y magsisilisan. Kapag lumilisan na ang mga itik at yung mga gansay lumilisan na rin ng Texas, paparating na ang tag-init. Siya nga. At kapag lumilisan na sila ng hilagang British Columbia, taglamig naman ang papalapit. Maririnig nyo yung mga gansa na papalipad sila sa ibabaw, nagkakaingay gaya ng ginagawa nila patungong timog. Maririnig ko nga sila at mapapaiyak ako dahil nakikita ko ang Diyos na ginagabayan sila. Ano yun na gumagabay sa kanila sa impapawid na wala namang kalsada na kung tutuusin ay mangmang na hayop lang naman siya? Ano yun na gumagawa nun? Kaya't maririnig ko siyang papunta ng timog humihiyaw. Yung pinakapinuno nila doon at tila may sinusundan siyang daan. Marahil di pa niya naranasang lumipad papuntang Louisiana dati, pero makakarating siya. Huwag kayong mag-alala. May kung anong bagay sa loob niya ang nagsasabi sa kanya kung saan siya patungo. Siya nga'y lumilipad-lipad doon. Pinangungunahan niya ang kawan.
Ang buong kawan nila'y paparating na. Marahil ay di pa sila nakakarating dito kahit kailan dati. Pero batid nga niya mismo kung nasaan ang mga palayang may palay, dahil may kung anong bagay siyang taglay niya na nangunguna sa kanya. Isang kalikasan. Pagkatapos pagsapit ng tagsibol, kapag naging mainam at mainit na rito pagkatapos ng taglamig, siya nga'y lilipad uli doon pabalik. Bakit? Ang kalikasan ngayon na ipinapakita nito ang sarili nito. Mga batas nga ito ng Diyos. Sa tuwina nga'y nagiging tagapagpauna ng kanyang mga kaganapan, ng kanyang mga tanda, gaya ng ginagawa nun. Kapag nakikita nyo ang mga gansa na nagsisiliparan, nakikita ang mga usbong na nagsisilitawan na, nakikita ang mga dahon na nagsisilaglagan na, kita nyo? Yun ang pagkakasundo-sundo ng kalikasan na nagkakalakit-lakit. Lumalakip ang batas ng kalikasan ng Diyos at nagpapauna siya bago pa man ang mga kaganapan niya. Ganun nga yun noon pa man. Hindi yun nabigo ni minsan at di yun kailanman mabibigo. Kung susundan natin ang kontinuidad ng salita ng Diyos, di rin tayo kailanman mabibigo. Siya nga naman. Kung di natin susundan ang modernong kalakaran ng panahon ngayon at susubukan nating magpasok ng kung ano-anong iba doon, bagkus ay susunod lamang tayo doon sa kontinuidad nito para sa panahon ito, masdan nyo nga ang mangyayari. Tayo rin ay uwi na diretso sa tahanan. Siya nga, isa sa mga araw na ito, ganoon yun sa tuwina, at di yun kailanman nabibigo. Ang mga propeta ang pangunahing tanda ng Diyos ang propeta. Ngayon, ako'y mangungusap lang ng ilang minuto tungkol dyan. Sila'y ang kanyang salita na nahayag para sa isang kapanahunan yun. At yan ang dahilan kung bakit ang propeta sa tuwina ang pangunahing tanda ng Diyos. Kahit kailan, ay di siya nagpadala ng paghatol sa lupa nang di muna nagsusugo ng isang propeta. Sige po, tingnan nyo. Saliksikin nyo ang mga kasulatan. Ang propeta nga ang pangunahing tanda ng Diyos sa kanyang bayan na kanyang isinugo ang taong ito. Itong isang taong ito, gaya ni Noe, gaya ni Moises, at ni Elias at mga propeta, kanyang isinugo sila para ihayag ang salita para sa kapanahunan yon, upang bigyan ng babala ang kanyang bayan. Kagaya nung nagpadala siya ng lamig ng panahon doon sa mga itik upang pakilusin sila mula hilaga patungong timog. Kontinuidad sa kalikasan, kontinuidad sa salita. Hindi siya nabigo na gawin yun ng sadyang ganun kahit kailan. Kung malamig na panahon ang nagpakilos sa kanila na magpunta ng timog, kasusunod na taon ay malamig na panahon pa rin ang magpapakilos sa kanila na magpunta roon. Kung mainit na panahon ang magpapakilos sa kanila pabalik, sa susunod na taon ay mainit na panahon pa rin ang magpapakilos sa kanila na bumalik. At kapag handa na ang Diyos na magpadala ng paghatol, bago niya ipadala ang hatol, kanyang isusubo muna ang isang propeta at iahayag ang kanyang salita. Patototohanan ng salita para sa kapanahunan yon. Ganoon ang ginawa niya sa iba pang kapanahunan. Ipinangako niya na ganoon din ang gagawin sa kapanahunan ito. At ganoon nga ang gagawin niya sa kapanahunan ito, ano pa man ang sabi-sabihin ng mga tao tungkol dito. Gagawin niya yun anupat anuman, dahil di niya maaring baliin ang kanyang kontinuidad. Kung papaano niya yun pinlano, ganoon niya yun gagawin sa tuwina ng pareho. Ni kailanman, ay di siya nabigong gawin yun kagaya ng pagkakagawa niya doon sa unang pagkakataon. Kagaya ni Juan Bautista ngayon. Noon may 400 taon tayo, mula kay Malakias hanggang kay Juan na walang naging tanda, propeta ng lumang tipan ng ganong katagal na agwat ng panahon, maliban doon sa panahon ng mga hukom na wala man lang propeta. Anong nangyari doon? Bakit di sila nagkaroon ng propeta nung panahon yun? Wala kasing salita na inilagay para sa panahon yun. Kinailangan nila roong maghintay hanggang maging husto ang panahon. Kinailangan nilang maghintay. Yung propesiya doon sa Malakias ang sabi doon, sa may Malakias 3, narito, aking sinusugo ang aking sugo sa unahan ko. Siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. Malakias 3:1. Ngayon, ayan nga ang propesiya ni Malakias patungkol sa pagparito ng Panginoong Yesus. Walang anumang kaganapan ang mangyayari sa pagitan ng panahong yun, kaya naman ang iglesia ay nagpapahapay-hapay at lumakad sa sarili nitong daan hanggang sa ang oras ng pangako'y papalapit na. At nung ang oras ng pangako'y papalapit na, ang Diyos sa sobrenatural na kaparaanan, pinadala si Juan sa lupa. Isa nga siyang lalaking ipinanganak ng babae. Siya nga naman, at alam natin, ng nanay niya ang pangalan ay Elizabeth at ang tatay niya ang pangalan ay Zacarias. Mabubuti silang tao. At ang tatay pa nga niya ay isang saserdote. Kinagawian na yon nung araw na yon na ang mga batang lalaki dapat sumunod sa trabaho ng kanilang tatay. Pero itinuro sa atin na itong si Juan, nung 9 na taong gulang siya, matapos mamatay nung kanyang tatay, nagtungo siya sa ilang at namalagi roon ng mag-isa hanggang sa mag-30 siya. Kita nyo, kung siya'y naging katulad ng kung ano yung tatay niya noon, iwawala lamang nila siya sa ayos hanggang sa hindi siya magkakaroon ng pagkabatid kung papaano makikita ang Mesiyas na yon kapag dumating na siya. Hindi niya sana siya nakilala.
Pero namalagi nga siya doon sa ilang. Kung sa seminaryo siya nagpunta, taglay-taglayang siya rin kaisipan ng kanyang tatay, ang mangyayari ngay, bawat isa sa kanila doon ay magsasabi, "Ngayon Juan, naunawaan namin na ikaw yung isang yun na makakakilala sa Mesiyas sa pagparito niya. Ngayon, maaari bang sa iyong palagay, ay si kapatid na ganito at ganoon dito'y hindi ba't akmang-akma sa kanya ang kwalifikasyon na yon? Anong palagay mo rito kay Caiaphas na punong saserdote natin ngayon? Hindi ba't sa tingin mo rin ay kahanga-hanga naman siyang lalaki? Karga-karga sana niya ang lahat ng yon doon sa banal niyang kaisipan at di na niya magagawang makapag-isip ng diretso. Nagpunta siya sa ilang at naghintay. Ang gawain niya'y lubos na mas dakila pa kaysa sa kayang gawin ng edukasyon. Ang gawain niya'y lubos na mas dakila pa kaysa sa kayang gawin ng teolohiya. Siya ang magpapakilala sa Mesiyas at namalagi siya sa may ilang. Pagmasdan niyo ang pangangaral niya. Yung pangangaral niya ay hindi yung etika ng teolohiya nung panahon yun. Napansin niyo nga na hindi ganon. Tungkol saan ang sinasabi niya? Palakol sa punong kahoy, mga serpiente. Kita niyo? Yun kasi ang buong nalalaman niya. Lumaki siya doon sa ilang. Yun ang alam niya. Mga serpiente at mga puno at mga palakol at iba pa. At doon nakabatay ang mensahe niya. Kalikasan. Nung sabihin niya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Huwag nga kayong mag-isip na si Abraham ang inyong ama, dahil mapangyayari ng Diyos na makapagpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At gayon din pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy, at bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti, ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sabi, sa katotohanan, ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat may isang dumarating sa hulihan ko na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. Lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan at susunugin ang dayami ng apoy na hindi mapapatay at dadalhin ang trigo sa bangan. Amen. Hayan nga ang lalaking ito. Tunay na propeta nga. May tanda siya na kinakailangan niyang bantayan. At nung makita niya ang Mesiyas, sigurado siya na siya'y darating sa panahon niya. Tiyak na tiyak nga siya. Kung magagawa lamang ng iglesia na makadako sa tiyak nitong posisyon, kung mababatid lamang nito ang kanyang katayuan sa oras na ito. Dahil ayon sa kasulatan, siyang magpapakilala sa Mesiyas at nalalaman nga niya na siya'y paparito sa lupa sa mga araw na yon ng kanyang pagpropesiya. Kaya ibig sabihin, siya'y malapit lamang doon sa dako kung saan siya nangangaral na mangyari niyang sinabi niya, may isang nakatayo sa gitna ninyo ngayon na hindi ninyo nakikilala. Isa sa gitna ninyo ngayon. Nabatid niya yun. Naroon siya. Malapit na ang oras. Nabatid niya yun. Isang araw, tumanaw siya. Bumababa mula sa langit at nakakita siya roon ng isang liwanag na gaya ng isang kalapating bumababa mula sa langit. At doon sa isang yun na inilawan nito, sabi niya, pinatototohanan ko na ito ang anak ng Diyos. Nakita niya yon. Sapagkat kanyang sa ilang ay sinabi sa akin na ang makita mong baba ng Espiritu at panahanan, yun nga siya na magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Isa nga siyang lalaking isinugo mula sa Diyos, sinanay ng Diyos, at gumagawa para sa Diyos at siya'y naging siya ngang propeta at ang salita'y dumating doon sa kanya. Katulad ng sinabi ko noong isang gabi doon sa tubig. Siya ang salita ng Diyos para sa panahon na ipronopesiya ni Malakias. Sinabi na noon ni Malakias na may ganun ngang tao at si Juan yung dumating sa eksena. Isang propeta na tutupad sa salita ng Panginoon para sa panahong yon. Kaya naman, siya yung naging tanda para sa Israel kung nakuha lamang sana nilang malaman ang tanda na yon. Kahit nga yung mga lagad ang sabi nila, bakit sinabi ng mga eskriba na kinakailangang may propetang kinakailangan pumarito muna si Elias? Sabi niya, naparito na si Elias at di ninyo siya nakilala. Napakasimple nga ng pamamaraang ginawa doon ng Diyos sa pagpulot ng hinirang na binhi nang iba'y di nila yun nakita-kita. Yun ang katotohanan. Ilan kaya yung mga lalaking pantas doon sa Babylonia noon na nagsisipag-aral ng astronomiya nung mabatid ng tatlong lalaking pantas na kapag sa kabila nun, doon sa kalawakan, kapag yung tatlong bituin doon ay luminya na, yun nga'y tanda na ang Mesiyas ay nasa lupa na. Nabatid nga nila yun. Sinampalatayanan nila yun. At sila lang ang bukod tanging nakakita ng mga bituin. Yung iba sa kanila ro'y, di yun nakita. Nasa tama naman silang konstelasyon ng mga yun, pero nakita nila yun sa paraan na inilahad yun ng Diyos sa kanila. Ganyan na ganyan din ang Ebanghelyo sa panahong ito ngayon. Makikita lamang ito sa paraan na ilalahad ito ng Diyos sa inyo. At kung ito ilalahad sa inyo sa pamamarang labas sa kontinuidad ng Biblia, kung ganoon ay hindi ang Diyos ang nagsasalita nito sa inyo. Amen! Di mo magagawang pagsalitain ng kasinungalingan ng Biblia.
Ito kasi ang di nagkakamaling salita ng Diyos. At kinakailangan ngang sumang-ayon ito sa pagkakasundo-sundo ng kanyang iba pa niyang salita. Di nga maaaring sa banda rito ay ganito ang sinasabi at tapos ganito naman iba sa kabila. At kapag dito gagawin sa kabila tatama, magkakalat-kalat. Pinatamaan niya ang pinakapakay sa lahat ng pagkakataon. Pinatamaan nitong salita. Kaya kinakailangan nyo talagang iayon yon sa kontinuidad ng iba pang bahagi ng salita. Kaya naman, ang kanyang pamamaraan sa tuwina sa salita ay magsugo ng propeta bago ang panahon na yon, bago niya patotohanan ng kanyang salita. Ngayon, marahil ay mangusap tayo rito ng ilang saglit tungkol sa kung ano ang propeta. Ngayon, sa terminolohiyang Ingles, ayon sa terminolohiyang Ingles nito, ang ibig sabihin nito ay isang mangangaral. Bueno, yan ang terminolohiyang Ingles nito. Pero sa terminolohiyang Hebreo, tinatawag itong tagakita. At ang isang tagakita ay yung isa na yon na nagtataglay ng interpretasyon ng nasusulat na salita. At kanyang pauna nang nakikita ang mga bagay-bagay na paparating pa lang. At kapag sasalitain niya ang mga bagay na paparating pa lang, at siya'y mapatunayan na isang tagakita talaga, malalaman nga niya. Malalaman nila na taglay niya ang tamang interpretasyon ng kasulatan. Dahil ang Diyos, sa pamamagitan niya, iahayag ang nasusulat na kasulatan para sa panahon na yon. Amen. Huwag kayong magpahapay-hapay. Gumising kayo. Ganoon ang tahasan na pagkakakilanlan ng isang tagakita. Paunang tagapagsabi at tagapagsabing pauna. At ang tanging paraan para mabatid nilang nakukuha niya ang tamang interpretasyon patungkol sa kasulatan ay sa kadahilan ng ang sinasalita niya ay nagkakaroon ng katuparan. Kaya naman sa ganoon ay mababatid nilang siya'y tinawag ng Diyos. Yun ang sinabi ng Diyos. At kapag napansin nilang nagkagayon na nga ito'y tutugay-gay ng may pagkakasundo-sundo pabalik sa salita para sa panahon na yon. Sinabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Nung makita nga nila na kaya niyang kumilala ng pag-iisip na nasa kanilang kaisipan, at tinawag nila siyang Beelzebub, ang sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, itong mga ito ang sinamang nagpapatotoo patungkol sa akin. Ayan nga ang pagkakasundo-sundo ng mga kasulatan na tumutugay-gay ng ganap sa tanda ng panahon. Siya ang tanda ng Diyos para sa panahon na yon. Siya ang kahayagan ng nasusulat na salita. At may kakayahang paunang sabihin na kung ano bang magaganap. At di nila yun maikakaila. Siya ang super na tanda ng panahon na yon. Siya ang talaga. Pansinin niyo ang kontinuidad ng salita niyang ito na di nagbabago. Gayon din ang Espiritu Santo. Ang sabi ni Jesus, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, ipapaalala niya sa inyo o ipapahayag ang mga bagay na ito na aking sinalita sa inyo, at gayon din ay ipapakita sa inyo ang mga bagay na darating. Ngayon ng Biblia, ang mga tao ngayon sinasabi nila, walang ganyang bagay na tulad niyan na propeta dito sa mundo. Bueno, kung ganoon, ay bakit nagtalaga ng ganoon si Pablo sa iglesia? Una-unay mga apostol, mga propeta, mga guro, mga pastor, at mga ebanghelista. Tunay ngang meron. Ang Espiritu Santo ay ang propeta. Pagdating niya nitong Espiritu Santo sa inyo, siya ay maghahayag o magtuturo sa inyo, magpapakita sa inyo. Ang lahat ng mga bagay na ito na sinasabi ko sa inyo ay nasa patalinghagang lahat. Hindi ninyo maunawaan ng mga ito ngayon, sapagkat hindi ito para sa inyong panahon ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu Santo, isa sa katuparan niya ang mga bagay na ito na mga pangako mismo. Di lang yun. Bagkus, ipapakita pa niya sa inyo ang mga bagay-bagay na darating. Luwalhati! Ang kontinuidad ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos, Espiritu ng Diyos, nabubuhay na tayo sa panahon na napagmamasdan na natin ang paglantad ng mga propesiya ng kapanahunan na natutupad na. Grabing dakilang panahon ito na kinabubuhayan natin. Ipinapakita na sa atin ng Espiritu Santo ang mga bagay-bagay na darating. Ang tao nga'y sinusubukan niya magtamo at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng gagawin niya ang sarili niya na super na tanda. Ano bang nagbubunsod sa tao para gawin niyang super ang sarili at pag-ibabawa ng iba? Bakit nga ba niya ginagawa ang ganun? Dahil doon sa loob niya, siya'y likas. Sa likas, siya'y makasalanan. Pero sa katayuan, siya'y isang anak ng Diyos na nahulog sa kasalanan. Bakit nga ba niya ginagawa ang sarili ng isang magandang tahanan? Lagi na lang pinagaganda ito ng pinagaganda. Ang dahi, ang ibon nga'y di naman ito iniibang tahanan niya. Yung groundhog nga'y sa lupa pa rin naman naninirahan, gaya ng kung saan ito naninirahan, 1,000 taon na ang lumipas. Kita niyo? Ang ibon nga'y nagtatayo pa rin ng pugad gaya ng ginagawa nito 1,000 taon na ang lumipas. Kita nyo? Pero ang tao'y lumalago. Bakit? Siya'y anak ng Diyos na nahulog sa kasalanan. May kung anong bagay doon sa kaloob-looban niya na nagsasabi sa kanya na may palasyong higit na mas maganda at may kung anong bagay nga sa loob niya ang nagsusumikap na hanapin ito. Hinahanap nun ito.
Kung pagmamasdan natin ang ilan sa mga tahanang ito ngayon, ano pa kaya yung mga tahanang yun sa kabilang ibayo? Kung ang isang kalikasang nahulog sa kasalanan ay nakakagawa ng gaya nito ngayon, ano pa kaya yung naroon? Pero yun nga ang nagbubunsod sa kanya na gawin yun. Yung kalikasang niyang yun na nasa loob niya. Gayong siya nasa kalagayang nahulog, sumusubok siyang gumawa sa sarili niya ng ganong bagay. Sinusubukan niyang gumawa ng ganon. Mula pa sa simula'y ganun na ito. Si Adan, sinubukan niya noong gumawa ng isang super na relihiyon na wala yaong pagtutubos. Papasa hanggang ngayon, ay ganun pa rin ang ginagawa ng tao. Isang super na relihiyon. Gagawa ng relihiyon para makapamuhay siya sa parang ibig niya na wala yaong pagtutubos. At natigil lang doon sa panakit. Ganun ang sinusubukan niyang gawin doon sa pasimula. At kahit ngayon, ay ganun pa rin ang sinusubukan niyang gawin. Pero ang inilaan ng Diyos na paraan ay yaong pagtutubos. At di yun pwedeng dumana sa ibang paraan. Kinakailangang tumugaygay pabalik sa pagtutubos. Si Nimrod, sinubukan niya magtayo noon ng super na tore, isang relihiyong tore, na wala pang kahit sino noon ang marahil nasa 30 talampakan ng maliit na tore noon. Pero ang gusto niya magtayo ng isang super na bagay, isang bagay na mas pambihira. Kaya nagtayo siya sa sarili niya ng tore. Yun yung doon sa panahon niya. Si Nabucodonosor ay nagnais ding magtayo ng isang super na syudad. Hinango niya yon sa disenyo ng langit, yung paduyan-duyan na hardin, yung ilog Euphrates sa tabi ng trono, katulad doon sa tubig ng buhay, ilog ng buhay na dumadaloy sa tabi ng luklukan ng Diyos. Sinubukan nga niyang gumawa ng isang super na syudad. Ang Estados Unidos, mga ilang taon na ang nakararaan, sinubukan nilang gumawa ng isang super na vapor. Kanila nga ginawa yun, nanupat sinabi nila, dito kailanman lulubog, dito maaring palubugin. Inihimlay ng Diyos ang Titanic sa pusot ng dagat. Ipinapakita lang niyan na ang mga pambihirang nagawa ng tao hindi kailanman magkakaroon ng saysay. Ang lahat ng yun ay alabok lang at sa alabok ay mauwi ang lahat. Ano pa man niyang nasa kanya. Ang Rusya ngayon, sinubukan nilang magpalitaw ng mga super na siyentipikong may kakayahang magsagawa ng kung ano-anong siyentipikong mga bagay para sakupin ang mundo. Ang Pransya, di pa masyadong katagalan, inakala nilang mapapanatili nilang kampante ang sarili nila kasama ang mga kababaihan nila, alak at pagsasaya. Kaya nagtayo sila sa sarili nila nitong tinatawag na Maginot Line. Nakatutok ang mga kanyo nila sa direksyon ng Alemanya, ang mortal na kaaway. Magpunta man sila rito, magagawa pa rin naming mamuhay anumang naisin namin. At ang gagawin lang namin magtayo ng malakit super na linya sa banda rito na gawa sa konkreto. Itututok lang namin ang mga kanyo namin. Magpunta man sila rito, pipindutin lang namin ang pindutan, kakanyunin lang sila ng tuloy-tuloy at pupulbusin sila pabalik ng Alemanya. Nagmarcha ang Alemanya at inikutan lang ito. Nakalingat sila. Maging tayo nakakalingat din. Ang Diyos sa kanyang makapangyarihang kamay, ipinapakita sa mundong ito na hindi ito makatatayo. Pero haya't naghangad sila ng super na tanda. Nagtayo sila para sa sarili nila ng Maginot Line. Ang kaso'y inukutan lang ito ng Alemanya dahil nakalingat sila. Mangyari nga, na nung maglagay sila ng kanyon sa Torrecilla nun, di nila naisip na maaari palang ibaling yon sa kabilang direksyon at doon sa kabila magpaputok. Nakalingat sila sa bagay na yon. Ganyan na ganyan nga ang pagkalingat ng iglesia ngayon. Nasa kanila nga naman ang super na simbahan. Nasa kanilang super na denominasyon. Nasa kanilang mga dumadalong kay super manamit. Nasa kanilang lahat anumang gustuhin nila. At maging super na mga ministrong super ang edukasyon. Pero nakalingat kayo ng salita ng Diyos ay di kailanman maaaring mabigo. Darating at darating lamang ito sa paraan na sinabi ng Diyos na darating ito. Walang kahit anong paraan para iwas at ikutan dito. Hayaan nga rin ng Alemanya. Pagkatapos nun, inakala nila na isang magandang ideya yon. Kaya sinubukan nilang ayusin yon at ibinaling nila yung mga kanyon sa kabilang direksyon. Mangyaring, nagtayo rin sila sa sarili nila ng ganong linya ng tawag ay Siegfried Line. Pero pinulbos naman sila nung pambubomba mula sa impapawid ng mga Amerikano. Kita nyo? Sinusubukan nilang gumawa ng kung ano ng bagay na super sa tuwina. Ang mga iglesia ngayon, naghahangad silang magkaroon ng super na denominasyon. Mahaba-habang panahon na nating pinagsusulikapang gawin yun. Aangkinin lahat ng Methodist, aangkinin lahat ng mga Baptist. Pagkatapos yung Pentecostal, makikisali na rin doon, mag-aangkin na rin. Ang mga Katoliko, aangkinin nilang lahat. Pagkatapos, mapagtatanto nila na sa kanilang kalat-kalat na grupo, di nila kayang gawin yon. Pero kung magsasanib-sanib sila sa isa't isa, grabing tila ba nasa kasulatan yon kung pakikinggan. Magsasanib-sanib tayo, magsanib-sanib tayo, magagawa natin ito.
magagawa nating itaboy ang komunismo sa karagatan. Wala silang kamalay-malay na ang Diyos na nagpalitaw sa komunismo para gapiin sila. Napakabigat na salita yan para sabihin ng isang mangangaral. Pero sawang-sawa na nga akong marinig itong komunismo, komunismo. Alam na alam nyo ang mga tanda ng komunismo. Pero yung panahon na inyong kinabubuhayan, wala man lang kayong kaalam-alam tungkol dito. Di nyo ba nalalaman na yan ang ipinangako ng Diyos na gagawin? Parehong-pareho yun noon dun sa pasimula niya. Pinalitaw si Nabucodonosor para wasakin ng Israel dahil di sila lumalakad sa kanyang daan. Tahasang itinuturo yan ng Biblia at ito na ang panahon para maganap ang bagay na yan. Nalaman natin sa araw na ito na kinabubuhayan natin, ang lahat ng mga bagay na ito walang natatago. Bagay ito na inihayag ng Diyos sa salita. Pero bulag na bulag lang talaga ang mga tao para makita ito. Iniisip natin ngayon, ngayon, kung magagawa lang sana natin na magsama-sama sa isang paglalakit sa isa't isa, o sa isang konseho sana, sa karamihan ng tagapayo ay may kaligtasan. Totoo nga naman yun. Pero sa anong klaseng karamihan kayo nagpapapayo? Papaano kayo makakalakad ng sama-sama? Papaano nyo magagawang pagsamasamahin ng mga denominasyong ito na maglakit-lakit? Ang ilan sa kanila ay mananampalataya, at ilan di mananampalataya, at may iba na kunwari lang na sumasampalataya. Papaano nyo magagawang pagsamasamahin sila't palakaring magkakasama? Papaano makalalakad ang dalawa na magkasama liban na sila'y magkasundo? May nasusulat din ganon. Tingnan nyo nga ang ginagawa nila rito. Pinaglalakit nila ang kanilang sarili upang maging isang karamihan. May isang beses na ganon ang ginawa nila sa Biblia. Nung magipit minsan si Ahab, nagpasabi si Ahab kay Josaphat na kumari humayo mula Judea at tingnan kung magagawa niyang dalhin ang kanyang hukbo at tulungan siya makidigma sa isang labanan. At si Josaphat, palibhasa ay mananampalatayang nawala lang sa pakikipag-ugnay niya sa kanyang Diyos. Nagpunta siya root ang sabi, may kapirasong lupain sa dakong iyon na pag-aari natin. Atin yun. Ibinigay sa atin yun ng Diyos. Ipinarti sa atin ng propeta Josue ang lupain yun. At ngayon, nalaman na lang natin na pagmimay-ari na yun ng kalaban. Nagpapatubo sila roon ng mga trigo na sana'y napupunta sa tiyan natin ng mga Hebreo. At ngayon, sila na ang namamahala sa lugar na yun ng mga kalaban. Sabi, aahon ba tayo roon? Sasama ka ba sa akin? Ngayon, si Josaphat, di man lang nag-isip ng ikalawa. Sabi, siyempre naman. Ang mga karwahe ko'y karwahe mo. Ang mga ngabayo ko'y mga ngabayo mo. Ang mga kawal ko'y kawal mo na rin. Magkapatid tayo. Sigit magkasundo tayo. Bumuo tayo ng alyansa at umahon tayo roon. Pagkatapos, napaisip siya. Maigi sigurong sumangguni muna tayo sa Diyos unang-una sa lahat. Grabe. Bago kayo makisama sa bagay na yan. Sumangguni muna kayo sa Diyos unang-una sa lahat. Maigi munang alamin nyo muna bago nyo ihalo doon ang iglesia nyo sa ganong klaseng Babyloniang gaya nun. Dapat nyo nga gawin yun. O tatak ng hayop ang matatanggap nyo. Pero sige lang. Sabi ni Ahab, siya nga naman. Dapat pala'y naisip ko na yun agad. Sabi, may 4 na ran ako rito sa seminaryo. Mga propetang Hebreo. Silang pinakamauhusay rito sa bansa. Wala nang ibang dadaig sa kanila saan man. Atin silang ipasusundo. At dumating na yung mga propeta at silang lahat doon ay nagsipagpropesiya. Tunay, kumbinsido sila na nasa tama silang ideya. Yun ang akala nila. Sabi nila, tunay, pag-aari nga yun ng Israel. Kung ipinagkaloob yun ng Diyos sa Israel, pagmimiyari talaga yun ng Israel. Subalit, ipinagkakaloob lamang ito ng Diyos sa inyo kapag naabot ang mga kondisyon. Yan ang iniisip ko tungkol sa mga kaloob ng Espiritu sa iglesia ngayon. Maraming nagsasabing dapat nandun naman na talaga. Subalit dumarating lamang ito kapag naabot ang mga kondisyon. May isang kilalang ministro o nagsabi sa akin, di pa ganoong katagalan. Tumigil ka na sa pagsasaway mo sa mga kababae at kalalakihan tungkol sa ganito, ganoon o ano pa. Sabi, itinuturing ka nilang tagakita o propeta. Sabi, bakit di mo nilang sila turuan kung paano nila matatanggap ang Espiritu Santo at mga dakilang kaloob? Sabi ko, ano namang gagawin nila doon? Sabi, iyo dapat sanang itinuturo sa kanila yung mas maiinam na mga bagay kaysa yung pinagsusulikapan mong sabihan sila tungkol sa pagpuputol nila ng buhok nila. Paano ba sila dapat magsuot ng damit nila at mga gaya nun? Di mo dapat ginagawa yun. Sabi ko, paano ko sila tuturuan ng algebra kung di man lang nila magawang makinig dito sa kanilang ABC? Kita nyo? Paano nyo gagawin yun? Makukuha lang nila. Ang Diyos nga ipinagkakaloob lamang ang mga kaloob na ito kapag naabot ang mga kondisyon. At ang lupain nga iyon ay pagmimiyari ng Israel sa kondisyon na manatili itong tapat sa Diyos. Pero tingnan nyo nga't grabing suwail nung pastor nilang yun doon. Hinayaang makapasok ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at lahat na para lumaganap doon. Pero yung mga propeta nga, dahil sa iniisip nilang pagmimiyari yun ng Diyos, pagmimiyari ng Israel, na ipinagkaloob yun sa Israel, kanila raw dapat kunin yon para mapasa kanila.
Katulad yan ang nangyayari ngayon. Pero naaalala niyo ba nung lahat sila doon ay magpropesya na ng nagkakaisa at may isa doon, sa palagay ko, si Sedekias, ginawa niya ang sarili niya ng naglalaki ang pares ng sungay na bakal. Sabi niya, kunin mo ang mga ito at itulak ang mga taga-Syria palabas ng bansa sa pamamagitan nito. At sadyabang di yun nasiyahan ng relihiyos at mabuting lalaki yun na may mabuting asal na si Josaphat. At sabi niya, bueno, wala ka na bang isa pa? Isa pa? Samantalang may 400 na tayo rito. 400 na yan na may pagkakaisa, sabi. Magkaroon tayo ng konseho ng mga iglesia. Atin ngang gawin yan. Kita nyo? Sila nga'y nagkakalakip-lakip doon na nagkakaisa. Sabi, lahat sila'y nagkakaisa. Sabi, bakit di ka nalang umahon doon kasama ko? Sabi niya, wala na ba talagang isa pa riyan na maaari mong masangguni na may ugnayan sa Diyos? Sabi niya, siya nga, meron pang isa. Pero grabe ang pagkasuklam ko sa taong ito. Ayan nga. Huwag naman sanang sabihin niya ng hari. Sabi ni Josaphat, sige, pumunta na tayo ro't sumangguni sa kanya at tingnan kung ano bang magiging kahinatnan. Sabi niya, may isa pa naman. Siya nga, may kilala pa ako, yung anak ni Imla. Sabi, si Mikaya. Pero sabi, suklam na suklam ako sa kanya. Sabi, lagi niya akong isinusumpa. Lagi niyang sinasabi na mali ako at naghihintay na raw sa akin ng impyerno. Sabi, hindi ko nga maatim na marinig siyang mangaral. Wala ni isa sa mga ministro ang pumapayag na papasukin siya sa kanilang mga simbahan. Sabi, sinipa na namin siya matagal na. Palabas ng asosasyon. Sabi, hindi ko nga alam kung saan mo siya matatagpuan. Sabi niya, huwag naman sanang sabihin niya ng hari. Sige, sunduin na natin siya. Kaya naman pagkatapos noon, sinundo siya ng isa sa mga kasama sa asosasyon. Sabi nito, ngayon Mikaya, heto na pagkakataon mo para makuha mo uli ang card mo ng pagiging miyembro. Kung sasabihin mo lang ang siyang katulad na bagay na sinasabi nila. Kita mo? Kung gagawin mo lang yun, kung makikiayon ka sa amin, na nararapat na sumapi tayong lahat sa konseho at lahat tayo doon ay magsama-sama, amin ngang ikay gagawin na naming isa sa amin. Pero ang Diyos nga'y laging may isang tao na titindig sa katotohanan. Sabi niya, buhay ang Panginoong Diyos, sasalitain ko lamang kung ano ang sabihin niya sa akin na salitain. Amen. Yun na ang tanda para kay Josaphat. Alam niyo na kung paano tumakbo ang kwento. At ang sabi niya, abay, sinabi ng Diyos, gayong 400 doon sa konseho ang laban sa kanya. Sa kabila nun ay nanindigan siya. At yun ay tanda para kay Josaphat. At kaya naman di magawang makihayo doon ni Josaphat. Pagkatapos ay nakita na natin kung anong kinahantungan nun. Dahil ang salita ng lalaking yun ay saktong nakalapat doon sa sinalita ng propeta para sa panahon na yun ni Ahab. Sapagkat dinampot niya ang matuwid na sinabot at pinatay siya at ano pa. Sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni propeta Elias na hihimuran ng mga aso ang iyong sariling dugo. Siya nga. At ang mangyayari pa'y, hayat sa ganun din ay kakainin si Jezebel. Nagpropesiya siya. Iyon nga ang salita. At si Mikaya ang siyang iyon na magsasakatuparan nun. Amen. Siya ang tanda ng propeta sa panahong yun. Kung nakinig lamang sana sila sa kanya, di kasi yun mabibigo kahit kailan. Laging nagpapadala noon ng Diyos. Bawat isa'y laging naghahangad ng tanda. Nararapat lang naman tayo maghanap ng mga tanda. Siya nga naman. Pero relihiyon, mga tandang nakabatay sa kasulatan dapat. Hindi mga tandang nakabatay sa relihiyon. Mga tanda ng Biblia. Bawat isa'y naghahanap ng tanda at nalalaman nga nilang ito'y magiging isang super na araw. Nakikita ng Diyos ang dulo mula sa pasimula. Kaya ang sabi niya, bibigyan ko sila ng isang tanda, isang super na tanda. Bibigyan ko sila ng walang hanggang tanda. Amen. Bibigyan ko sila nito na kahit kailan ay di nabibigot, kahit kailan ay di lumilipas. Amen. Sila'y naghahangad ng tanda. Kaya bibigyan ko sila ng tanda, isang super na tanda. Hindi siya dumating sa kinang ng sanlibutan, gaya ng inaasahan nila sa pagdating niya. Pero ano ang sinabi niya? Isang dalaga ang maglilihi. Amen. Iyon ang tanda. Isa yung super na tanda. Isang dalaga ang maglilihi. Amen. Isang super na tanda. Hindi natural na tanda. Bagkus, super na tanda. Isang dalaga ang maglilihi. Kita niyo? Sobrenatural na tanda. Sobrenatural. Isa yung super na tanda dahil kahit kailan, di pa yun nagagawa ng sino mang dalaga kahit kailan. Pero siya nga'y maglilihi. Magiging ano yun? Tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Papaanong magiging ganon? Ang Diyos at tao'y magiging isa. Yun na ang super na tanda. Oh, Diyos! Kung makikita lang sana yon ang sanlibutan, na ang Diyos at tao ay isa na. Ang super na tanda ay yung unang lalaking yon na pinanahanan ng Diyos
Ang lahat ng kung ano ang Diyos ay kanyang ibinuhos kay Kristo. At ang lahat ng kung ano si Kristo ay kanyang ibinuhos sa iglesia. Super na tanda. Ang Diyos at ang tao magkalakip. Yun ang magiging super na tanda para sa huling panahon. Kung kailan ang buong Biblia ay matutupad na sa huling mga araw. Isang super na tanda. Isang dalaga ang maglilihi. At sa paglilihing ito, kapag iniluwal na ito, magiging Diyos nga na nahayag sa laman. Isang super na tanda. Di pa rin nila yun mapanipaniwalaan. Pero ganun nga yun talaga. Isa pa rin super na tanda. Pansinin nyo, super na tanda. May Superman nga sila sa panahon ngayon. May mga katangkwento sila tungkol sa Superman na yun. At lahat na ng kung ano-anong super na mga bagay. Pero ang iglesia ay dapat kamit-kamit ang super na tanda. Ang Diyos na bumalik sa iglesia, nahayag sa katawang tao. Diyos na lumakit sa tao. Yan ang kanyang tiyak na super na tanda. Pansinin nyo ang walang hanggang tanda. Isang ang di nabibigong tanda. Hindi ito mabibigo kahit kailan. Ang tao at ang salita at ang tao ay naging isa. Noong ang salita ng Diyos at tao ay naging isa, gaya ng sinasabi doon sa San Juan, unang kabanata, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Yun nga ang super na tanda. Kung yun ang super na tanda para sa araw na yun. Kapag ang siyering espiritu na yun na na kay Jesus Kristo ay pumarito na sa kanyang iglesia upang ihayag ang salitang nasusulat para sa panahong to, yun pa rin ang super na tanda. Maaaring makamit ng iglesia ang tanda ng konseho. Lahat sila doon ay nagkakaisang naglalakip-lakip para sa huwad na pandigdigang kapayapaan at lahat na ng kung ano-anong naisin nila. Marahil sasabihin ng mga Baptist, nadagdagan kami ng 1,000,000 noong 1044. Marahil makapagyayabang ng tulad noon ng mga Methodist kung naisin nila, Oneness o mga Trinity man, anuman sila. Pero ang super na tanda, mapasa hanggang ngayon, ang Diyos ay nananatiling totoo sa super na tanda na yun. Ang Diyos ito na nasa tao, inihahayag ang salita niyang nasusulat. Ang salita niya, kung ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo, ihahayag niya ang mga bagay na ito. Ipapakita ang mga ito sa inyo, at ipapakita sa inyo ang mga bagay-bagay na darating. Mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman mismo. Ang super na binhi ni Abraham, siya nga, super na anak. Si Abraham ay nagkaroon ng isang anak. Nagkaroon siya noon sa pamamagitan ng natural na laman. Si Isaac yun. Pagkatapos nagkaroon siya ng isa pang anak. At yung anak na yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Jesus ngayon, siya ang anak ni Abraham, anak ni David, anak ng Diyos. Kanyang pangunanang nakita yon sa pangitain. Ang pananampalataya sa pinangako niyang salita, nahayag sa huling, para mahayag sa huling mga araw na ito ni Abraham. Mga binhi dapat tayo ni Abraham. Yamang mga patay na tayo kay Kristo, tayo nga'y binhi ni Abraham at tagapagmanang kasama niya ayon sa pangako. Ngayon, bakit nga ba ibinigay ang super na tanda na ito kay Abraham? Para nga mahayag itong super na tanda para sa huling panahon na ito. Kinakailangan kasi itong maipakita. Ipinakita ng Diyos kay Abraham ang wakas mula pa simula. At kung ano ang magaganap, ang Diyos na nahayag sa tao, sa kanyang super na anak sa pananampalataya. Isang tao nga na di maaring magapi ang anak na ito. Maaring magapi nila si Isaac. Maaring magapin nila si Jacob at ang mga salin lahing sumunod sa kanya. Pero ang super na anak ay di maaring magapi kahit kailan. Abraham, ang binhi ni Abraham, ang pananampalatayang ito na di sa natural na binhi, bagkus sa pamamagitan ng pananampalatayang natanggap ni Abraham, na hindi sa pamamagitan ng kautusan sa pagtutuli, bagkus sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita. Ang anak nga ni Abraham sa pananampalataya na sa makatwid nga'y si Jesus Kristo. Ngayon, ang iba pa niyang mga anak ay nangamatay silang lahat, pero ang anak na ito ay di maaring mapatay. Pinatay nga siya, pero di na natiling patay. Di siya kayang panatilihin doon ng libingan. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pansinin niyo, sa Genesis 22:16 at 17, sa itaas ng bundok na ipinakita ng Diyos kay Abraham na dapat niyang puntahan. At doon ay minakita siyang isang tupang lalaki na nasabit ang mga sungay noon, doon sa ilang. Pansinin niyo, bilisan na natin. Matapos niyang kunin si Isaac at talian siya na anak niya sa natural, inihiga siya roon sa may dambana para kunin ang buhay niya. At pagkatapos noon, ay nakaumang na siyang kunin ang buhay niya sa pagtalima sa pag-ibig sa Diyos. At nung iniumang na niya, bigla na lang may nangyari. May narinig siyang tinig na ang sabi, Abraham, ihinto mo ang kamay mo, sapagkat nalalaman kong iniibig mo ko. At pagkatapos noon, may narinig siya roong isang lalaking tupa na umuunga, nakasabit ang mga sungay noon sa ilang sa likuran niya. At tinawag niya ang lugar na yun na Jehovah Jireh. Pansinin niyo,
Sinabi ng Diyos, at ang iyong binhi po ni Abraham, ay kakamti ng pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Kukunin niya ang pintuang bayan, kakamti ng pintuang bayan. Ipinangako niya yon. Ngayon, yun na yun ang ginawa ng natural niyang binhi. Lahat ng natural na binhi ni Abraham ay yung mga propetang lumitaw kasunod niya. Nariyan si Moises, binhi ni Abraham, at nung kumilos siya, nagtungo siya roon sa pintuang bayan sa pagganap niya sa kanyang tungkulin. Nagtungo siya roon sa pintuang bayan ng dagat na pula, pagkatapos niyang ituro sa mga anak ni Israel ang tungkol sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos. Siya'y propeta ng Diyos. Nahayag siya sa harap ng mga tao bilang propeta ng Diyos. Lumikha ang Diyos sa pamamagitan niya. Gumawa ang Diyos ng samot-saring tanda at kababalagan sa pamamagitan niya. At nanatili siya ng eksakto sa salita ng Diyos dahil inuna niya ang Diyos una sa lahat. At alam niya ang posisyon niya. Alam niyang isinilang siya sa kapanahunan yon para ihayag ang salita ng Diyos sa panahon na yon. At pagkatapos nun, doon sa pagganap niya ng kanyang tungkulin, humarap siya sa isang bagay na di niya malaman-laman ang gagawin. Yun ngang dagat na pula. Bueno, ano nangyari? Ang binhinga ni Abraham ay may pangakong kakamtin nito ang pintuang bayan ng mga kaaway. Kaya nung ang dagat na pulay naglistulang pintuang bayan na di niya magapi-gapi, kumilos ang Diyos sa eksena at kinubkob ang pintuang bayan na yon at hinawi yung maalis at tinawid ni Moises ang dagat sa tuyong lupa. Nakamit ng binhi niya ang pintuang bayan. Ang mga binatang Hebreo kanilang kinamit ang pintuang bayan sa naglalagablab na hurnong yon, na hayat di nga sila natupok nun. Si Daniel, kanyang kinamit ang pintuang bayan sa mga bibig ng leon, na hayat di nila mabukayon para kainin siya. Si Samson, may isang beses na nasukol. Sinukol siya ng mga tao para makulong siya sa isang siyudad. At nung kumilos na siya, binunot niya mula doon sa batuhan yung naglalaki ang pintuang bayan, ipinisan niya sa kanyang balikat at lumakad papunta sa taluktok ng burol. Paanong nagawa niya? Siya'y nasa tipan pa rin noon. Nakaladlad pa ang tirintas niya. Naroon pa rin noon ang pangako at kanyang kakamti ng pintuang bayan ng kanyang kaaway. Amen. Totoo. Siya nga. Lahat ng mga ito'y nangamatay din sila. Mga magigiting na mandirigma ng pananampalataya. Lahat sila'y nangamatay. Pagkatapos dumating na sa eksena ang super na binhi ni Abraham, ang maharlikang binhi, ang super na maharlikang binhi, si Jesus Kristo, anak ni Abraham sa pananampalataya, na kanyang nakita sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng ipinangako ng Diyos na kanyang pagpapalay ng lahat-lahat, magiging ama ng maraming bansa. Ang super niyang binhi dumating sa eksena. Yung iba pa'y ano ang ginawa nila? Kinamit nila yung pintuang bayan ng mga leon, pintuang bayan ng apoy, pintuang bayan ng dagat, pintuang bayan ng syudad, at saan man sila magtungo, nagawa nilang makamit ang pintuang bayan dahil ipinangako yun sa kanila. Subalit pagdating sa kamatayan, sila ngang lahat ay nangamatay. Ngayon, heto na nga ang maharlikang binhi na dumarating. Hindi lang niya basta kinamtan ng mga pintuang bayan ng kaaway. Pagkus kanya pang kinamtan ng pintuang bayan ng kamatayan, impyerno at libingan. Bumangon sa ikatlong araw at hinawi ang daan. Hinapak ang tabing mulay taas pababa. At gumawa ng daan para sa bawat lalaki at babae na nagnanais lumapit sa kanya para makalapit. Kanyang kinamit ang mga pintuang bayan. At hindi lang yun ang ginawa niya. Bagkus yung mga nangamatay sa pananampalataya, kanyang dinala ang pagkabihag na mabihag, umakyat sa itaas, at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Yun ang super na binhi ni Abraham. Yun ang maharlikang binhi. Si Jesus Kristo ang super na tanda. Tandaan, isa yung walang hanggang tanda. Isang sobrenatural na walang hanggang tanda. Ito ngang si Jesus. Bumangon siya mula sa mga patay. Hindi nila kayang panatilihin siya doon. Kamatayan man, impyerno man, libingan man, di nila kayang panatilihin siya doon. Mga Hebreo 13:8, gaya ng nasabi ko na, siya pa rin kahapon, ngayon at kailanman, upang ipakita ang super na tanda ng kapanahunan ito. Masdan nyo, kunin natin ang pinagdaanan ni Abraham sa ilang saglit, isang tipo ng kanyang binhi. Si Abraham na propeta, masdan nyo, nangusap sa kanyang Diyos sa iba't ibang paraan, mula nung lumisan siya ng Kaldeo sa bayan ng Ur. Naglakbay-lakbay siya, at nagpakita ang Diyos sa kanya ng napakaraming dakilang mga tanda na lumitaw sa kanya. Ipinakita sa kanya ang lahat ng mga bagay na mangyayari. Sinabi sa kanya kung anong magaganap. Lahat ng mga ito ay sinabi niya sa kanya. Pero bago niya matanggap ang anak na ipinangako, nakatayo nga siya noon malapit sa pintuang bayan ng mga hentil sa bandang itaas lang ng Sodoma. But before he received his promised son, he was standing near the gates of the Gentiles. At bago nga niya matanggap ang kanyang super na anak, o anak niya na ipapanganak bilang super na anak, hayan nga't bago niya matanggap ang anak na yon,
Di po yung maharlikang tinutukoy ko. Pero bago nga niya matanggap yung anak na yun, tumanggap muna siya ng super na tanda. Ano nga yun? Ang Diyos nga'y nanaog sa kanya sa anyo ng isang tao. Pansinin niyo yung lalaking yun na nakipag-usap sa kanya, na tumayo sa may toldang kinaroroonan niya at nagpamalas ng isang super na tanda. At nung ang kanyang super na anak ay dumating doon sa eksena, nagpamalas niya ang kanyang super na anak ng siya ring parehong tanda upang ipakita na siyang super na binhi ni Abraham. Luwalhati! At nangako siya ng gayunding bagay sa huling mga araw. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Si Abraham, bago pa nga dumating yung ipinangakong anak, katulad ng naghihintay tayo ngayon ng binhi ni Abraham, maharlikang binhi. Hayun nga noon yung natural na binhi, heto naman ang maharlikang binhi. Noong matanggap ng natural na binhi ang kanilang tanda, kanilang tinanggihan ito, at maging sa maski ang maharlikang binhi, mapasa hanggang ngayon ay tatanggihan nga itong muli ng binhing iglesia, sa tuwin ay ganun na ang ginagawa nila kahit noon. Pero pansinin nyo nga, ano bang klaseng tanda yun? Sige po, tingnan natin kung ano nga ba itong super na tanda na ito. Isang lalaking dumarating. Tatlo sila. At hindi nyo ba napansin? Nung matanaw ni Abraham na parating yung tatlong lalaking yun, nagtungo siya sa labas at ang sabi niya, Panginoon ko, lalampasan mo ba ako? Tumuloy ka't maupo. Hayaan mo magdala ako ng tubig at nang mahugasan ko ang iyong mga paa at kumuha ng sansubong tinapay at pagkatapos ay makakahayo ka na sa iyong lakad. Tatlo ang nakita niyang paparating at tinawag ang tatlo, ang isa na Panginoon. Si Lot, ang iglesyang nominal. Doon sa may Sodoma, dalawa ang nakita niyang paparating. At ang sabi niya, mga Panginoon ko, alam nga ni Abraham na ang tatlong ito'y isa. Ang totoo nga'y isa lang naman talaga yun doon sa kanila. Masdan, yung dalawa sa kanila ay nagpunta doon sa Sodoma at yung isa'y nagpaiwan para makasama siya. Sabi niya, Panginoon ko, pansinin niyo yung isang yun na nagpaiwan para makasama siya. Si Abraham, bilang tipo ng mga tinawag palabas, wala sa loob ng Sodoma, ang hinirang para sa oras na yon. Ngayon, tandaan, ang mga hentil nga noon ay nakasalang na sa pagtupok. Kagaya ngayon, ang daigdig ng mga hentil ay wawasakin sa pamamagitan ng apoy. Alam natin yan. Ngayon, masdan nyo ang naturang super na tanda. Bumaba ang Diyos sa inyo ng isang tao at nagpamalas ng isang tanda habang siya nakatalikod sa tolda at tinanong kung nasan si Sarah. At ang sabi ni Abraham, siya'y nasa loob ng tolda sa likod mo. At sabi niya, akin kang dadalawin sa takdang panahon ng buhay. Pansinin nyo yung akin doon. Kita nyo? Akin kang dadalawin. At pansinin pa, hindi niya siya tinawag na Abram. Mga ilang araw bago ang tagpong yun, siya'y Abram. Pero binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Sa Espiritu'y nakikipag-usap sa kanya. Pero heto na nga ang Diyos sa laman. Kumain ng guyang baka na kinatay ni Abraham. Uminom ng gatas mula sa bakat, kumain ng tinapay. Isipin niyo yun. Isang tao, tadtad ng alikabokang damit, marurumi ang paa. Amen. Diyos! Sasabihin niyo, hindi yun Diyos. Si Abraham na mismo ang nagsabing siya nga. Sabi niya, siya si Elohim. Yung lumikha ng kalangitan at ng lupa, yung buong kasapatan ng lahat. Diyos sa anyong tao. Amen. At nagpamalas siya ng tanda kay Abraham para malaman niya yun na ang daigdig ng mga hentil ay nasa katapusan na. At siya yung super na binhi. Sabi niya, nasaan si Sarah? Sabi, nasa loob siya ng tolda sa likod mo. Sabi niya, akin kang dadalawin sa takdang panahon ng buhay. At may ginawa si Sarah. Tila ba't natawa siya? Sabi niya, bakit tumawa si Sarah? Na animoy nagsasabing, di maaaring mangyari ang mga bagay na ito. Natalos niya ang mga iniisip ni Sarah sa kanyang isipan sa loob ng tolda sa likod niya. At doon ngayon nalaman niyang Diyos yun. Ngayon tingnan niyo, si Jesus, nung maparito siya sa lupa, siya ang super na binhing yun. At nang maparito siya, kanya ngang inihayag sa mga tao ang siya rin mismong bagay. Tama ba? Ngayon, yamang nalalaman ng wakas ng panahon ay parating na. At ang sabi, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Sapagkat sinabi ng Diyos na pagkakalooban ko kayo ng isang walang hanggang, walang katapusang tanda. Amen. Hayan nga ang super na tanda. Tingnan nyo nga ang pinagdaanan ng iglesia. Dumaan yun kay Luther, Wesley, mga Pentecostal, mga denominasyon. Nagkaroon tayo ng mga kapahayagan at lahat na ng iba pang bagay. Nagkaroon tayo ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Nagkaroon tayo ng mga kaloob ng pagpapagaling na ipamalas na sa atin ang bawat bagay na ito. Pero tingnan nyo nga, sa mismong wakas ng panahon,
Bago ang pagtupok at pagwasak, may kahiwagahang lumitaw ang super na tanda sa eksena muli sa mismong harapan natin. Amen! Ang Diyos na mismo. Hindi tao, kundi Diyos na nahayag. Isang super na tanda, isang walang katapusang tanda, isang walang hanggang tanda, isang super na tanda, ang Diyos na nahayag sa laman. Siya ring tanda na ipinakita ng kanyang anak. Ang kanyang super na anak nga'y nangako ng siya ring yun sa wakas. Kung papaano sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din naman ang magaganap sa pagparito ng anak ng tao. Babalik ang super na tanda. Meron na tayo nitong mga iba pang bagay. Ang dinaanan ng maharlikang binhi ni Abraham ay dumaan din sa siyering daan na dinaanan ni Abraham. Pero bago pa man ang pagwasak sa sanlibutan, ang super na tanda na yun ay kailangang lumitaw uli. Isang walang hanggan na walang katapusang tanda ng pagkabuhay na maguli, na magpapatunay na ang maharlikang binhi ay hindi maaaring mapatay kagaya ni na Daniel at ng iba pang mga propeta. Di nga siya maaaring panatilihin ng libingan. Dahil siya'y, ang iba'y ginapi nila ang pintuang bayan ng kaaway, gaya ng apoy at leon at tabak at iba pa. Nagapi nga nila ang mga yun. Pero ang maharlikang binhing ito'y kamatayan, impyerno at libingan ang ginapi. Walang makakapanatili sa kanya. Bakit? Siya isang walang katapusang super na tanda. Ano nga ang super na tanda? Ang pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo, matapos na mamatay noon 2,000 taon na nakararaan, ay nananatiling buhay pa rin sa kalagitnaan natin. Gaya ng ginawa niya noon, inihahayag ang sarili sa kanyang iglesia sa laman. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen! Isang dalaga ang maglilihi, at mula sa oras na yun, ang Diyos at tao ay magiging isa na, magkalakip ng magkasama. Isang walang katapusang walang hanggang tanda, isang super na tanda. Siya ay buhay. Siya ay buhay. Si Kristo Jesus ay ngayon buhay. Kung itatanong niyo kung paanong nabatid ko na siya buhay, ito nga siya sa loob ng puso ko na nanahang buhay. Nakikita ko siya sa kalagitnaan natin. Lahat ng kanyang hinirang na binhi makikita ito. Siya nga po. Ang mga hinirang noong panahon niya ay nakita ito. Nakita ito ng mga itinalaga. Sa gitna ng kawalang pananampalataya, nagawa pa rin nilang manampalataya rito. Naroon man sila sa gitna ng mga di sumasampalataya, pero nagawa pa rin nilang ipahayag yun ng hayagan sa madla. Oh, ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Oh, grabe. Sa gitna mismo ng libo-libong di mananampalataya, may isang lalaki na nagngangalang Simon Pedro ang lumapit doon. At ang sabi niya, ang pangalan mo ay Simon, at anak ka ni Jose. Ano yun? Ang super na tanda nga. Hayun nga ang propeta roon na nakatayo. Hayun ang super na tanda. At tinanggap yun ni Simon Pedro ano pa man ang sabi-sabi ng iba laban doon. Yung maton na yun na matipunot malaki ang pangangatawan, siya nga'y naging maamong tupa sa harap ng Diyos. Pansinin, hayan noon si Nathaniel, isang guro, isang scholar na may tuturing, na nananampalataya sa Diyos. At si Felipe sumadyat, isinama siya mula sa kanyang bayan. Isinama siya. Nung dumating siya sa kinaroroonan ni Jesus, sabi ni Jesus, narito ang isang tunay na Israelita, na sa kanya ay walang daya. Sabi niya, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Nakakagulat ito. Narinig ko na sa kalolololohan ko at nabanggit nila itong ganito at ganon at ganito at ganon noon pa man. Wala pa akong narinig na ganito sa aking, paano mo ako nakilala? Sabi ni Jesus, bago katawagin ni Felipe nung nasa ilalim ka ng punong kahoy, akin ka nang nakita. Isang super na tanda. Amen. Tapos ang mga saserdote at mga rabay, hayun na ang walang hanggang super na tanda ng Diyos. Oh, kinailangan niya noong dumaan ng Samaria. Tandaan, may 3 lahi ng tao, mga lahi ni Ham, Sem at Japhet. Pumunta siya roon sa mga taga-Samaria. May dumating doon na munting babae sa may balon, tasalok ng tubig. Si Jesus, nung kanyang kinausap ang babae, sabi, dalhan mo ako ng maiinom. Sabi ng babae, wala ka namang panalok at kung ano pa. At nagpatuloy ang pag-uusap, napag-usapan nila doon yung problema ng segregasyon ng mga lahit kung ano-ano pa. Pagkatapos noon, maya-maya, sabi niya sa babae, humayok at kunin mo ang iyong asawa at pumarito kayo. Ngayon, sabi ng babae, niisahan ako ng lalaking ito. Wala akong asawa. Sabi, sinabi mo ang katotohanan. Nagkaroon ka na ng 5 at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Super na tanda. Pakinggan niyo yung babae. Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Super na tanda. Pahayagan ng salita para sa araw na yun. Masdan, isa kang propeta, pero wala naman akong nakikita sa Biblia na may lilitaw na propeta sa panahon ito. Mangyaring, ang hinihintay namin Mesiyas at sa pagdating niya, kanyang ihahayag ang ipinangakong salita ng Diyos, magiging ganun nga siya. Yung 4 munting babaeng yun ay mas may alam pa tungkol sa Diyos kumpara sa kalahati ng mga mangangaral ng panahon yun sa lupain yun. Bakit? Yung babae kasi itinalaga na para doon nung una pa lang. Nung tumama yung liwanag na yun, nabuhay ang binhi. Di mo yun may tatago.
Hindi. Tingnan niyo si Nathaniel. Di niya alintana. Di niya alintana kahit sino pang nakatayo sa paligid. Nakatayo nga siya roon sa harap ng saserdote niya at lahat na. Sabi, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel na hinahanap namin. Nakita niya ang super na tanda. Yung munting babae sa gitna ng gulo na kinasasatlakan niya. Tumakbo siya sa bayan at nagsabi, magsiparito kayo, tingnan ng isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na aking ginawa. Mangyari kayang, ito na mismo ang Mesiyas? Hindi ba't ito na ang inihintay natin? Super na tanda. Ngayon tandaan nyo, hindi pa panahon noon para mapasahintilang bagay na yun. Pero kinailangan nilang tanggapin yun dahil ang Diyos ay di nagbabago ng kontinuidad niya. Kailangan niyang gawin yun. Tandaan nyo, kanya yung ipinangako. Sinabi niyang gagawin niya. Nangako siyang gagawin niya yun at sa huling mga araw, gagawin niya yun. Ganun nga ang sinabi ni Jesus. Kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ipinangako sa atin sa huling mga araw, ayon sa Malakias 4, na may isang lilitaw sa huling mga araw na magsusumikap siyang magpanauli at yuyugyugin ng lahat ng kalamigan at lahat ng kinaugalian nilang tradisyon at ganung mga bagay at ipanauli ang pananampalataya ng mga tao pabalik sa apostolikong mga magulang muli patungo sa orihinal na salita. Oo, sasabihin nyo, si Elias yun na naroon kay Juan. Oo, hindi po. Si Elias nung panahon ni Juan ay yung Malakias 3. Aking isusuko, aking isugo sa unahan ko. Dahil pagkatapos mahayag ng propesiyang yun, sunod na sana ang buong mundo. 2,000 taon na ang lumipas, di naman nasunog ang mundo at lalakaran ng mga matutuwid ang alabok ng abon ng mga masasama. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, nabubuhay nga tayo sa panahon ng mga supermarket, mga superjet, mga superhighway, mga super na karera, super ang lahat, at mayroong ding super na tanda. May tanda tayo ng relihiyon. May tanda tayo ng mga revival. May tanda tayo ng paglalakit-lakit sa isa't isa. May tanda tayo ng pagsasalita sa iba't ibang wika. May tanda tayo ng pagpapagaling sa may sakit. Nasa atin na ang lahat ng mga tandang ito. Pero sa kabila nun, nakita nga natin sa Biblia na ang huling tanda bago dumating ang ipinangakong anak ay isang super na tanda. Sinabi ni Jesus kung paano ang nangyari noon bago dumating muli ang ipinangakong anak ay darating sa lupa ang super na tanda na yun muli. Ipinapahayag ko sa inyo ngayong gabi sa pangalan ni Jesus Kristo, nasa lupa na ito ngayon. At di lang yun, narito pa mismo ito sa kalagitnaan natin ngayong gabi. Ang banal na Espiritu, ang super na tanda ng Diyos, ang Jesus Kristo na nabuhay na maguli, hindi nga ito maaring mabigo. Isa itong walang hanggang tanda. Hindi ito maaring mabago. Ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, subalit hindi ito kailanman mababago. Isa itong walang hanggang walang katapusang tanda, ang Diyos na nahayag sa katawang tao. Ang Diyos na ipinakilala ang sarili gamit ang katawan ng isang tao. Sumasampalataya ba kayong yan ngay ang katotohanan? Buong puso nyo bang sinasampalatayanan ito? Huwag nyo ngang kulungin ang mga sarili nyo na parang pagong sa loob ng bahay nito. Kung may pagkapagong pariyan sa inyo, tanggalin nyo na yung bahay na yan. Hayaan nyong pumasok ang Espiritu Santo. Huwag niyong kulungin ang mga sarili niyo sa anumang kredo o denominasyon. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, dumating na ang oras. Naniniwala akong nagawa na ng Diyos ang dapat niyang gawin. Ang kasunod na lang ay ang pag-aksyon ng iglesia o kung hindi mapapahamak tayo. Itatanong ko lang sa inyo kung meron ba ritong gustong sabihin na di nga ito totoo. Naitanong ko na ito sa palibot at palibot ng mundo at wala ni isang beses na may isa. May kahit isa na sumubok. Alam nila ang nakakabuti. Alam nila ang higit na mas mabuti. Dahil ito ay ang salita at pinatutunayan nga ng Diyos na kanyang salita ito talaga. Kung ganon, ay bakit din nyo na ito tanggapin? Amen. Kung oras na, huwag nyo nang patagal-tagalin pa. Napakaraming tao ang nagnanais din namang tumanggap kay Jesus. Niisip nga lang nila na maaaring naman nilang gawin yon. Sa susunod na lang kapag maluwag na. Sabi pa nga ng isa, nagnanais din silang tumanggap kay Kristo. Yun nga lang, pinatatagal-tagal pa nila ito. May ilan sa kanila, sinusubukan nilang mawala siya sa mga kamay nila at sinusubukang maghugas kamay. Ipapasa ang pananagutan sa iba, pero bumabalik ito sa kanila. Nasa inyong mga kamay na uli ito sa gabing ito. Ibinalit mismo riyan sa inyong kandungan. Mga Hebreo 13:8. Sa kabila ng napakaraming konseho ng mga iglesia na taglay-taglay natin, nananatili pa rin si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga gawa na aking ginagawa, kung ang buhay niya ay nandyan mismo sa inyo, ihahayag nun si Jesus Kristo. Amen. Ngayon lahat nga kayo di maaring maging yung isang yun, pero maaring nga kayong maging bahagi nun. Gamit ang inyong pananampalataya. Di nga maaring lahat sila'y maging Jesus nung nandito pa sila noon sa lupa, pero maaring nga nilang sampalatayanan siya at tanggapin ang mensahe. Isa nga lang ang naging Moises, ang Elias, ang Noe, at iba pa. Sa tuwin ay isa lang. Pero ang iba pa sa kanila dun
ay maaari namang tanggapin ito. At wala sana silang pagmiministeryo maliban na may sumampalataya doon. Si Jesus ay wala sanang pagmiministeryo maliban may taong sumampalataya doon. Si Pablo ay wala sanang pagmiministeryo maliban na may sumampalataya doon. Walang magiging pagmiministeryo ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ngayon maliban na may sariyang may pagnanais na mawalay sa kanilang kredot manumbalik sa salitaan muli. Kahit gaano pang kainam ay nandito na ito at gaano pang katotoo'y nandito na ito. Nandito na talaga ngayon. Alam kong nandito na talaga. Nararamdaman ko. Alam kong nandito na ito. Sinasabi ng salitang nandito na ito. Kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay ako'y naroon sa gitna nila. At tunay ngang nananampalataya kung nandito talaga siya. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung magagawa ko lamang sa munting tabernakulo rito. Mahal ko po kayo. At di ako naniniwalang may iba pang tao rito sa lupa na masasabihan ko ng mahal ko siya ng masigit, maliban kay Jack Moore. At siya nga totoo yan, Young Brown at Lyle, at ang ibang mga kalalakihan dito. May nabasa akong artikulo ngayon na isinulat ni Anjin. Ihingi nga ako ng pahintulot sa kanya na ilimbag yan muli tungkol sa mga magagandang bagay na sinasabi nila. At tingnan nyo, hindi kayo magigising agad. Magiging huli na ang lahat. Life Tabernacle, ako'y kabahagi nyo. At yan ang dahilan kung bakit ako humihibik taon-taon. Nakikita kong lumalamig na ng lumalamig. Marahil di nyo yun napapansin. Nabubuhay kayo sa gitna nito, pero manatili lamang kayo sa paghayo at pagkatapos ay bumalik dala-dala ang mga alaala ng isang taon na nagdaan. Hindi pa't nabanggit ko na ito noon sa inyo sa munting tolda roon isang gabi? Mula sa oras na ito, kung ano yung sinabi ko tungkol sa Shreveport nung yung babae ro'y may isinulat siyang di kaaya-aya tungkol sa akin. Naaalala niyo pa ba yung sinabi ko nung panahon na yon tungkol sa Estados Unidos? Mga 3 o 4 na taon na ang nakararaan. 5, pagkatapos na-imprinta yon sa mga dyaryo. Sabi ko, sa taon na ito tatanggapin ng Estados Unidos ang Ebanghelyo o di na nila kailanman tatanggapin pa. Mula sa oras na yon ay tumanggi sila. At kaya di na magkakaroon ng malaking revival sa Amerika kahit kailan gaya nun. Kung naniniwala kayong ako'y propeta, alalahanin niyo po salitayo ng Panginoon. Basta nyo nga't nakikita nyo na naghihingalo na talaga. Ang mga simbahay naghihingalo na, nalalanta na sila. At pinapatay ako nito sa loob ko na malaman ito. Mga kalalaki at kababaihang mahal na mahal ko higit sa buhay ko. Nasukat ibigay ko pa ang buhay ko. Lumalapit ako sa inyo bilang inyong kapatid, hindi inyong Diyos, inyong kapatid. Hindi inyong kaaway, inyong kapatid. Sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan at siya rin namang inihahayag ito ng Diyos. Bawat salita na aking ipinapangaral, inihahayag niya ito na mismong katotohanan. Kung ganoon ay bakit di nyo ito tanggapin, kapatid na lalaki, kapatid na babae? Sa pag-ibig ni Jesus Kristo, bakit di nyo ito tanggapin? Kung magagawa nyo lang na sampalatayanan ito na katotohanan talaga, matanggap lang ito na katotohanan talaga, yun lang ang hinihiling ko na inyong gawin. Iyuko na po natin ang ating mga ulo pansumandali. Dito na ako hihinto sa mga tala ko rito. Nabanggit ko na magtatawag ako ng pagtulog sa altar at papupuntahin dito si Billy Paul para mamigay sana ng mga prayer card. Wala tayong prayer card ngayong gabi. Atrasado na rin kasi para mamigay pa. Nakalimutan ko po ang pangako ko. Papupuntahin ko siya rito bukas ng gabi, mga bandang 6:00. Di naman natin talaga kailangan ng mga prayer card kung tutuusin. Noon pa may inilalayo ko na kayo sa kinagawiang tradisyon na yan, na laging nagpapatong ng mga kamay gaya ng ginagawa ng mga Hudyo. Sabi nga ni Jairo, halina't ipatong mo ang iyong mga kamay sa aking anak na babae at siya'y mabubuhay. Ang sabi naman ng Romano, salitain mo lang ang salita. Ayan nga ang hentil na pamamaraan ng pananampalataya. Kung ang sinalita ko sa inyo yung katotohanan, ngayon pakinggan nyo itong hamon na ito. Kung ang sinalita ko sa inyo yung katotohanan, kung ngayon ay kinakailangan kong tumayo sa entabladong ito sa harap nyo at sabihin talaga ito, at anong mabuti ang may tutulot na pagsabi ko nito, kung wala naman dito ang Diyos, at kung ito nga'y katotohanan ng Diyos, siya'y obligadong patotohanan ito. Kinakailangan niyang patotohanan ito. Nangako nga siyang gagawin niya. Pero mauupo na lang ba tayong manhid? Ang Espiritu ba rito? Haya't ikabot ba ang narito sa Life Tabernacle? Yan ba ang tila nakabakas sa buong tabernakulo? Yan ba ang tila nakabakas sa lahat ng mga kaiglesia na binibisita ko sa buong bansa? Dumating na ba tayo ngayon sa masyado ng madilim at natatakpan na ng makapal na
May isa rito at isa doon at isa sa bukid. Kukunin ko ang isa at marahil yung isang iyon sa kabilang panig ng mundo at kukunin ko ang isa. Kung paano sa mga araw ni Noe na wawalo lang ang naligtas sa tubig, ay gayon din naman sa pagparito ng anak. Dumating na ba tayo sa ganung kalagayan? Ang pagmiministeryo ba ni Jesus Kristo sa panahong ito ay naging katulad na nung panahong pumarito siya at nangaral siya noon? Nung batang-bata pa siyang propeta na taga-Galilea, gustong-gusto ng lahat na imbitahan siya sa kanilang iglesia noong nagpapagaling siya ng mga may sakit at lahat. Pero nung siya'y humayon at nagpropesiya at sinasaway sila at tinatawag silang lahi ng mga ahas, doon ngay unti-unti na siyang tinatanggihan na nagbunsod sa dulo sa kanyang pagkakapako sa krus, pagpatay. Pero tandaan nyo nga, may isa pa siyang ministeryo. Siya nga'y nangaral sa mga mapasawalang hanggan ng ligaw at nahatulan na di nagsisi sa mga araw na may pagkakataon pa sana silang magsisi. Magbabalik kaya ang ministeryong gaya noon na magtutuloy-tuloy ang pagmiministeryo sa mga taong ligaw at nahatulan na wala ng awang makukuha pa para sa kanila? Isipin nyo yun. Ano kaya kung ganon? Sasabihin nyo, ganon kaya kapatid na Branham? Di ko po alam. Maaring mas huli na sa inakala natin. Kung titingnan nyo ang anino ng isang bagay, malalaman nyo kung ano talaga yun sa aktwal. Ilalahad nyo ng pagganito ang kamay nyo at makikita nyo yung 4 na daliri, 5 daliri, kung ano nga ang kamay nyo kapag ang negatibo ay naging positibo, dahil yun yung kung ano yung daan doon sa anino. Manampalataya kayo mga kaibigan. Tulungan nawa kayo ng Diyos. Grabe, napakaraming pagkakataon. Binilhan nyo ako ng mga pernong may susuot. Meron ako doon ngayon, mga regalo kahon-kahon ng candy, timba-timbang arnibal. May binibigay pa nga kayo sa pamilya ko, na mga tuwalya, yung sa mga anak ko, mga damit. Pinakain niyo ako. Ginawa niyo ang lahat ng magagawa niyo. At kaya naman po, hayaan niyong ako naman ang may gawin para sa inyo. Hayaan niyong, kung magagawa lamang ng Diyos na pumasok agad sa kung anong paraan ngayon mismo. Sa inyo riyan sa itaas, sa ibaba, saan man kayo sa balkonahe, kung di pinapatotohanan ng Diyos ang sinasabi ko, ibig sabihin, ako'y nagsisinungaling. Pero kung pinapatotohanan nga niya, alam ko napakarami niyo nang nakitang karnal na panggagaya, pero mas lalo pa nga niyang pinatitingkad ang bagay na totoo sa inyo. Taglayin niyong pananampalataya at manampalataya. Oo nga't, walang kahit isang prayer card sa gusali. Kung meron, sige po't itaas niyo ang inyong kamay. Kung meron nga riyan na may prayer card dito sa pagtitipong ito, kita nyo, wala kahit isa. Pero may mga tao ritong may sakit. At kung ang Espiritu Santo na narito sa entablado mismo, kung maghahayag lamang at kikilos sa mga dumalo rito at sa palibot dito sa inyo ng mga nariyan. Tingnan nyo nga ang sinasabi ng Biblia. Ano nga bang super na tanda? Ang salita na nahayag sa bawat kapanahunan. Tama po ba? Bueno, bakit di nila kaya mapanipaniwalaan si Jesus? Gayong sinabi sa mga Hebreo 4, ang salita ng Diyos ay buhay, mas makapangyarihan kaysa isang tabak na may 2 talim na humihiwa hanggang sa paghiwalay. Yan nga'y, sa tuwing ipangangaral ito sa buong kapangyarihan nito, humihiwa ito sa kanan at kaliwa. 2 talim, humihiwa sa magkabilang panig. Ano yun? Humihiwa hanggang sa pinakautak ng buto. At ano pang ginagawa nito? Kumikilala sa pag-iisip na naroon sa puso. Tumayo sa isang dako si Jesus, at ang propesya nga niya'y humihiwa sa mga relihiyosong tao hanggang sila'y magpira-piraso at tinawag pa silang lahi ng mga dyablo sa harap ng madla at tumangis para sa kanilang kapatawaran nung ipako nila siya sa krus. Gaya ng sinabi minsan ni kapatid na Jack, Minabanggit siya noon. Ang mismong mga anak niya ay sinisigaw noon para sa kanyang dugo. Ganon nga. Sinisikap niyang iligtas sila mula sa impyerno ng dyablo. At nung masaksihan nila ang pagkilala na yun, abay, bakit di man lang nila nabatid? Di nakilala na yun na pala ang super na tanda ng Diyos. Sa ganon ding dahilan, ang iglesia ngayon ay di ito nakikilala. Pero saan mang dakot tumama ang liwanag na yan sa itinalagang binhi, magkakaroon nyo ng buhay. Oo, tunay nga. Di nyo yun mapipigilan. Ang pangkalawakang araw sa langit, ARAW, hawak nito ang buong buhay botanika. Kapag may binhing nakapunla sa isang dako at tumama doon ang araw, magkakaroon ngayon ng buhay. Siya nga po. At ang ANAK ng Diyos ang may hawak sa buhay na walang hanggan. At kung may binhi ka ng buhay na nasa iyo, kapatid, kapag ang ANAK ay tumama riyan at ipinakita sa iyo kung ano siya, magkakaroon yun ng buhay. Walang kahit anong paraan na makapipigil dito. Manampalataya na kayo ngayon. Manampalataya lamang. Manampalataya kayo sa Diyos habang nananalangin tayo ng taimtim. Makalangit na Ama, naritong nakalapag sa harap ko ang ilang mga tela, panyo. O Diyos, ang bawat isa'y naniniwalang isa kang tagapagpagaling. Tunay, lahat ng mga full gospel ay naniniwalang ganoon ka nga. Isa kang tagapagpagaling at napakabuti mo't mahabagin sa kanila. Kahit doon sa mga oras na ipapako ka na sa krus, nagpagaling ka pa rin.
Ibinalik sa dati ang tenga ng Romanong senturyon na tinagpas ni Simon ng kanyang tabak. Ang kaaway nga niyo na nagpunta roon para dakpin ka, sadyang napakabuti mo't mahabagin na nagawa pa rin magpagaling. Papasa hanggang ngayon, ay yan pa rin ang ginagawa mo. Pero, Panginoon, mabubuksan kaya ang mga mata ng mga tao rito at makikita nila ang pinagsisikapan naming sabihin sa kanila na ngayon ay wakas na ng panahon. Dalangin ko, Diyos, dumadalangin ako sa pangalan ni Jesus. Mangyari yan nawa sa gabing ito, Panginoon. Ay tulot nawang ang Life Tabernacle ay sa buhay nito ang pangalan nito ngayong gabi. Ang buhay na walang hanggan. Ang buong grupo na nagkatipon ngayong gabi sa ilalim ng mga bandera nito. Nawa po'y dumating ang buhay sa kanila ng masagana. Pagkatapos na may latag po ang salita rito sa buo nitong kasimplihan, ang pangako para sa panahong ito, na ipinangako mo ito sa araw na ito. Batid po namin ito, Panginoon. At kami mga anak ni Abraham, humayo, naglakbay gaya ng ginawa noon ni Abraham, mula sa pagtawid sa kabilang ibayo, pagpapahayag ng katapatan, hanggang sa dumating sa banyagang lupain. Ginawa namin yan. Nagkaroon kami ng mga pangitain at kapahayagan at lahat na ng Diyos. Nangusap siya sa amin at pinagaling kami. At ginawa ang siyaring mga bagay na ginawa niya kay Abraham. Pero sa wakas na iyon ng panahon, bago ang ipinangakong anak, kaya't ipinakita ng Diyos kung ano ang magiging kalagayan ng wakas ng panahon sa pamamagitan ng super na tanda. At pagkatapos ang super na binhi, si Jesus Kristo, ang binhi ng pananampalataya, singat bumaba at ginawa ang parehong mga bagay noon sa kawakasan ng mga Hudyo, tulad ng ginawa nila doon sa kawakasan yon. At ngayon, sa kawakasan ng lahat ng mga bagay, nangako siyang darating muli, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe at sa mga araw ng Sodoma. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Kung ang buhay niya ay nasa amin, ipaaninag siya nito. Ipaaninag nito ang tagapagtatag, ang gumawa ng produkto. Ang mga gawa niya ang siyang magpapaaninag sa kanya mismo. At ang Diyos ay naaninag kay Kristo. Kung di ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa. At ngayon ako'y dumadalangin, Diyos, na iyo pong pagalingin ang bawat isang narito na aking ipinapanalangin ng may buong katapatan. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob ito. At ngayon, minamahal kong makalangit na Ama, heto po akong nakatayo. Napagtatanto ko na di na ako magtatagal pa rito ng matagal-tagal. At nakikita ko po ang natural kong buhay na nag-umpisa ng maglaho. Iyo pong tulungan ako sa gabing ito, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, may pagkaloob nawa na ng mga tao'y iwaglit na nila ang nakaraan ngayon at magtumulin sa hangganan ng dakilang pagtawag. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ako po'y hihiling sa iyo na papangyarihin ng isang bagay na magiging mahirap na bagay, Ama. Napagtanto ko ito. Pero ako nga po'y humihiling na iyong itulot na si Jesus ay pumarito sa amin. At Ama, iyo pong pahiran ako, dahil mawawalan ito ng kabuluhan sa kongregasyon, maliban na sila rin na iyo pong pahiran din. Kami nagkakaisang nagkakalakip, at iyo pong pahiran sila ng pananampalataya, na naway may kahit isa rito. Tiyak namang may kahit isa rito na may taglay siyang sapat na pananampalataya para gawin yun, gaya ng babae na humipo sa kanyang damit, at siya ang dakilang saserdote sa mga oras na ito, na maaaring mahipo sa aming mga kahinaan, para ipakita na siya mapasa hanggang ngayon ay yung super na tanda na yun, ang Diyos na nasa tao, ang Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng tao, na mga walang pinag-aralan at makawawaglit ng kanilang sarili at hahayang ang Espiritu ang kumilos sa pamamagitan nila. Marahil may munting mga kababaihan dito ang pinahihirapan marahil ng ganun ding karamdaman, gaya ng babaeng yun. Marahil may mga Simon na nakaupo sa dakong ito ngayong gabi, Panginoon, na mga anak ng mga Honas, katulad noon. Nakaupo sila rito ngayon. Iyo pong tulungan kami, Panginoon, para mabatid na ito ng mga tao. At iyo pong dinggin ang aking dalangin habang ako'y di dahil sa emosyon. Alam ko pong may emosyon ako, pero ako po'y sadyang, ako'y nababagabag po, Panginoon, sa mga nakikita ko nangyayari. Sadya pong binabagabag ako nito ng lubos. Itulot mo po ng mga tao'y manumbalik sa salita at iwaglit ang mga kagilagilalas na bagay ng panahon. Ang mga popular na opinyon ng sanlibutan, manumbalik sa salitang nahayag sa oras na ito ngayon, na amin pong kinabubuhayan. Iya pong ipagkaloob ito, Panginoon. At habang nakayuko ang ating mga ulo,
Nais kong ang bawat isa sa inyo'y manalangin. Sadyang manalangin. Huwag, iyuko po talaga natin ang ating mga ulo at talagang manalangin. Sabihin niyo, Panginoon, iyo pong tulungan ako ngayon. At isipin niyo lang ang anumang bagay na nais niyong ipanalangin. At kung buhay nga talaga ang Panginoong Yesus mapasa hanggang ngayon, ang ibig sabihin, tiyak na tiyak mga kaibigan. Yan ang super na tanda. At may mga taong nga na sinasabi nila, wala namang duda na may mga ganyang bagay talaga na nangyayari. Si kapatid na Branham, may dakila naman talagang kaloob mula sa Diyos. At naniniwala ako na kung siya'y nasa ilalim ng pahid, siya'y propeta ng Panginoon. Pero huwag niyong pakinggan ang aral niya. Ngayon, sino man na gumagawa ng ganon, magsasabi ng ganon, tapos itinuturing pa naman silang mga eskwela. Gayong, yan mismo'y tanda na ang aral talaga'y tama, ayon sa Biblia. At kung kayo'y isang makasalanan, naghihintay rito ang dako ng pagbabautismo. Kung di pa kayo nababautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, narito ang dako ng pagbabautismong naghihintay. Kung di mo pa natatanggap ang Espiritu Santo, kinakailangan mong ang taglayin ang tanda na yun sa iyo, o di ka makapapasok sa pintuan. Kinakailangan mong maging buhay ka ni Kristo sa loob mo. Ngayon, manalangin kayo at ilingin sa Diyos na tulungan kayo habang mananalangin tayo ngayon. At sa mga kapatid na babae rito sa may instrumento, only believe. Isipin niyo ang larawang ito. Pababa ng burol, dumarating si Jesus. Sige po't, ilagay niyo ang larawan na yan sa isip niyo. Masdan niyo siya habang papasok ng pintuan. At maglalakad dito at tatayo sa may pulpito rito at magsasabi, mga anak, ilagay niyo lang ang larawang yan sa isip niyo. At ang bawat isa'y maging mapitagan po lamang talaga at manatiling taimtim at manalangin. Bawat dako, manalangin po lamang. Sabihin niyo, Panginoong Yesus, mahabag ka po sa akin. Panginoon, sumasampalataya po ako. Ama Diyos, sila'y sadyang taimtim po ngayon. Sa taimtim na sandaling ito, naniniwala akong narito ka. Naniniwala ako na yung dakilang haliging apoy na yon na nanguna sa Israel sa paglalakbay nila sa ilang, yun ay nahayag sa laman. Sinabi nga niya na siya nga. Bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Nagbuhat ako sa Diyos at ako'y paroroon sa Diyos. Matapos ang kanyang kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na maguli at pag-akyat, nakatagpo siya ni Pablo sa daan patungong Damasco. Isang dakilang liwanag ang tumama sa kanya. Di yung tatawagin nung Hebreong yon na Panginoon, kung di niya nakilala na yun ang siyang haliging apoy. Sino ka baga, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus. And here you are tonight with us, the same life in us. I thank you for it, Father. Now, let it be known that I've told the truth. That virgin conceiving to bring man and God together is the same sign that's among us tonight at the end of the age, the super sign. Let it be once more, Father. I pray through Jesus Christ's name. I just keep praying. At narito ka nga ngayong gabi kasama namin. Ang siyang buhay na yun na nasa amin. Pinasasalamatan kita dahil dito, Ama. Ngayon ay malaman nawang ang aking mga sinabi ay katotohanan. At ang dalaga na yun na naglihi upang paglakipin ng tao at Diyos. Yan nga'y ang siyang tanda na nasa kalagitnaan namin ngayong gabi sa wakas ng panahon na ito. Ang super na tanda. Itulot mo uli ito, Ama. Dumadalangin ako sa pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon, manatili lang po tayong nananalangin. Ngayon, isinasailalim ko ang bawat espiritong narito sa aking kapamahalaan sa pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon, kung nais niyo pong manalangin, patuloy lang po kayo sa pananalangin. Kung nagnanais po kayong tumingala, sige po't gawin niyo lang ang nais niyo. Panghawakan niyong tuloy-tuloy ang inyong patotoo. Panghawakan niyong tuloy-tuloy ang pananampalataya niyo kung kayo'y nananalangin. Nakikita ko dito sa harapan ko mismo ngayon, sa gitnang mga upuan dito, may isang munting binibini po, isang babae. Nakaupo siya sa bandang likod, na nagtaas lamang ng kanyang ulo dito sa gitnang mga upuan, sa dako roon sa likod. Siya'y pinahirapan ng sakit sa likod. Oo, sumasampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang inyong likod? Nananampalataya ka ba? Sige po,
Yan ang iyong ipinapanalangin kanina. Tama po ba? Itaas mo ang iyong kamay. Kayong dalawa'y pinagaling na. Yung babae sa tabi niya'y may sakit sa likod din, kaya't itinaas niya ang kanyang kamay. Nakita ko yun sa kanya at sa kanya. Ngayon, di ko po kayo nakikilala, hindi po ba? Kayo pong dalawa, pero tama nga yun. Kung tama, itaas niyo ang inyong kamay. Ngayon, yun ba ang super na tanda? Dito naman sa mga upuan dito, sa banda rito, sa may likuran na likuran, may munting babae riyan na nahihirapang lumunok, nahihirapan, may problema siya sa paglunok. Di siya gaanong makalunok, pero siya'y nananampalataya. Tagaibang bayan siya. Makakasampalataya ka ba, kapatid na babae, na makakalunok ka na? Tatanggapin mo na ba ang kagalingan mo? Itaas mo ang iyong kamay kung ikay... Sige, ngayon maaari ka nang gumaling. Ngayon, kung ako po'y estranghero sa iyo, iwagayway mo ang kamay mo ng pagganito. Sige po, kita nyo? Pero hayan nga, ako po siya riyan ngayon at sinusubukan niyang lumunok. Ngayon, lumunok ka na ngayon at magiging maayos na yung paglunok mo. Subukan mo nga kung nakagayon na. You believe that the angel of the Lord is here? You believe that the super sign? And people all the way in the building. Somebody up here close. I'll turn my back just to let you know in every figure that it is the Lord Jesus. I'll turn my back and somebody pray. Believe. Nananampalataya ba kayo na ang anghel ng Panginoon ay narito ngayon? Sinasampalatayanan niyo ba yon? Ang super na tanda? Kayo po, sa likod na likod ng gusali, sa inyo po rito sa malapit, tatalikod ako para malaman nyo na sa lahat ng anyo, ang Panginoong Yesus nga ito. Tatalikod ako, at kayo po riyan ay manalangin, manampalataya. Kung iniisip nyo na ang ginagawa ko, tinitingnan ko kayo, na para bang binabasa ko ang isip nyo o parang ganon, kayo po'y sumampalataya lang. Kung nagawa niyang sabihin kung ano ang ipinapanalangin ni Sarah, o kung ano ang ginagawa niya sa loob ng tolda sa likod niya, kaya't dahil nga ang Diyos ay nahayag sa laman ng tao, isang tao na nakakainom, isang tanda. Sinabi ko na sa inyo na super na tanda nga ito. Sige, ito ang isang lalaki sa harapan ko ngayon. Naroon siya sa likuran ko. Nandito siya sa banda rito. Siya'y papunta na sa pagkabulag. Ang pangalan niya ay McCluskey. Kung sasampalataya siya ng buo niyang puso, pagagalingin siya ng Diyos. Tumayo ka. Di ko pa nakikita ang lalaking ito sa buong buhay ko. Manampalataya ka, Ginoo. What about over in this way? You believe over here? You believe with all your heart? You pray. Paano naman kaya sa mga nandito sa banda rito? Kayo ba rito'y nananampalataya? Nananampalataya ba kayo ng buong puso nyo? Manalangin kayo. Nakikita ko ang isang babae at siya'y pinahihirapan ng kung anong sakit. Iniisip niya epilepsy yun dahil hinihimatay siya. Nanggaling pa siyang Timog Silangan sa taga-Florida siya. At ang pangalan niya ay Ginangkini. Kung ikaw nga'y makasasampalataya lamang, Ginangkini, at tatayo sa iyong paa, pagagalingin ka sa lahat ng pagkahilong pagkahimatay na yan. Tumayo ka. I've never seen the woman in my life. She's a total stranger. Ask her. Do you believe he's the super sign? What about this section? You believe? Di ko pa nakikita ang babaeng ito sa buong buhay ko. Siya'y ganap na estranghero sa akin. Tanungin niyo pa siya, sumasampalataya ba kayo na siya ang super na tanda? Dito kaya sa banda rito, sumasampalataya ba kayo? A woman suffering almost to a nervous breakdown right over this way. Her name is Miss Jones. If she'll believe with all of her heart, she can be healed. Mrs. Jones, if you'll believe and stand to your feet and believe that Jesus Christ makes you well, you can have your healing. She's a total stranger to me. I've never seen her in my life. God knows that's true. May isang babae rito ang pinahihirapan na halos mauwi siya sa malubhang pagkanerbiyos sa banda rito. Ang pangalan niya ay Ginang Jones. Kung makasasampalataya siya ng buo niyang puso, siya'y mapapagaling. Ginang Jones, kung ikaw nga'y sasampalataya at tatayo sa iyong paa at sasampalataya na pabubutihin ni Jesus Kristo ang iyong lagay, matatanggap mo ang iyong kagalingan. Siya'y ganap na estranghero sa akin. Di ko pa siya nakikita sa tanang buhay ko. Alam ng Diyos na iyan ang totoo. A virgin shall conceive, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na kung lilinawin ay sumasaatin ang Diyos. Sumasaatin dito ang Diyos.
ang super na tanda ng Diyos. Sinasampalatayanan niyo ba? Bueno, narito na nga tayo sa wakas ng panahon. Kung nandito nga siya, bakit di niyo siya tanggapin ngayon mismo? Nakikita niyo ba ang dapat sanang nangyayari? Nakikita niyo ba kung ano ba yung dapat maganap? Bawat isa rito ay dapat sana'y mapagaling na ng lubos. Narito ang isang yun. Narito ang isang yun na gagawa niyan. Alam naman niya ng lahat. Alam ng Diyos na di ko kilala ang kahit sino dito. Sila'y ganap na estranghero sa akin. Tanungin niyo nga sila't makikita niyo. Wala akong alam tungkol sa kanila. Di ko kilala kung sino sila. Kung taga saan ba sila o anuman. Pero kung mapaniniwalaan niyong ang sinasabi ko ay totoo nga, sasabihin ko po ito ngayon sa inyo na narito ang Espiritu Santo na sadyang pinalilibutan ng buong paligid dito. Yung liwanag na iyon ay sadyang bumabalot sa dako rito. Ngayon, kung ang salita'y totoo, at ang salita'y nahayag naman na sa mismong harapan ninyo, ano pa bang problema at di nyo ito magawang tanggapin? Ano pa bang inihintay nyo, kapatid? You're in trouble too. Something about well, that's your wife. That's right. Just a minute, I see what it is. You've confessed it. Let it go at that. I challenge you to believe God right now. The super sign. Naiipit ka rin sa isang suliranin. Siya nga, tungkol ito sa asawa mo. Tama nga. Sandali lang po titingnan ko kung ano yon. Naipahayag mo na ito. Bitiwan mo na ang problemang ito. Hinahamon ko kayo na manampalataya sa Diyos. Ngayon mismo, ang super na tanda. Ang tanging pagkakilala ko lang sa lalaking yun ay yung nakamayan ko lang siya. Di ko pa masabi ang pangalan niya sa ngayon. Pero yun nga ang suliranin niya. Di ko yun alam. Nandun ako nung ikasal siya. Pero may mga bagay nga na nangyari. Ayaw ko namang sabihin pa yun dito. Pero hayan na, hindi pa rin yung mga sampalatayanan ng Diyos. Sinabi niyo magaganap talaga ang super na tanda na ito. Ilan po sa mga narito ang nagnanais na makita siya. Patingin po ng kamay niyo. Sabihin niyo, ako'y sasampalataya na sa kanya. Amen. Dito sa baba, nasaan man kayo, diyan sa itaas sa balkonahe, tandaan niyo ang super na tanda ng Diyos, ang salita ng pangako. Ito'y nahayag na mismo ngayon sa mismong harapan niyo sa araw na ito. Jesus read the scriptures and turned around and said, this day, this prophecy is fulfilled in the midst of you. I say in Jesus Christ's name, this day the end time sign is manifested before you. Binasa ni Jesus ang mga kasulatan at bumaling at nagsabi, ngayon naganap na ang propesiyang ito sa kalagitnaan nyo. Sasabihin ko rin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Sa araw na ito, ang tanda ng wakas ng panahon ay nahayag na mismo sa harapan nyo. Ilan dito ang may karamdaman? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus Kristo, sa kanyang presensya, kung magagawa niyong sampalatayanan ng bagay na inyong nakita, na yun nga'y katotohanan at nanggaling yun sa Diyos, hinihiling ko sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo, tumayo kayo at tanggapin ito ngayon din. Sabihin niyo, tinatanggap ko na ito. Di na ito mawawaglit sa akin. Nananampalataya ako. Hindi ko iniisip kung saan man kayo nakaupo. Mabuti. Itaas niyo ang inyong mga kamay ngayon. Ngayon, papurihan niyo lang ang Diyos. Ngay panalangin ko na. Ngayon ngay purihin niyo siya. Tumayo kayo. Ang super na tanda. Ang super na tanda ay nandiyan mismo sa kalagitnaan ninyo. Ang super na tanda ng Diyos para sa huling araw. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid.